Sa simula ng kwento, makikita natin ang isang kasino na inaatake ng isang grupo ng kabataan na nakasuot ng itim, pero agad silang natuklasan ng mga gwardya at ang leader ng grupong ito ay mabilis na nahuli. Dinala siya sa interrogation room at binugbog para mapilitang magbigay ng confession. Naniniwala ang mga lalaki na kahit may cameras, hindi siya gaanong mapoprotektahan. Binigyan siya ng maraming doses ng gamot para mawalan ng malay at tinakat pa siya na ang ibang miyembro ay nahuli na rin, pero hindi niya alam kung totoo iyon o hindi. Kaya sinabi na lang niya ang kanyang pangalan bilang Ren at pinirmahan ang confession. Dito rin niya nakilala si Inspector Nigima, may intensyon pa rin siyang tulungan si Ren at sinabi na siya lamang ang naaresto, habang tinatanong ang ilang bagay tungkol sa pinagmulan ng kapangyarihang taglay niya, para maintindihan ito. Balik tayo 6 na buwan bago, ordinaryong high school student pa lamang si Ren, napansin niya na ngayon ay idolize ng mga babae ang isang detective na si Eikai, at medyo bata pa ito. Mag-like at mag-subscribe ka kung mo pa ng mga ganitong anime. Pagkatapos bumaba ni Ren sa station, nakakita siya ng isang kakaibang application sa kanyang phone. Binuksan niya ito at nakita na parang huminto ang oras sa paligid niya at may lumitaw na shadow mula sa malayo na parang uubusin siya, pero tumigil ang application at agad niyang dinelete ito. Humingi si Ren ng directions at natagpuan ng isang maliit na restaurant sa isang alley. Ang may-ari ng lugar ay si Sakura, at alam na niya nalilipat si Ren dito, kaya sinabi niyang sumunod siya sa itaas. Naghanda na siya ng lugar para tirahan ni Ren at hindi na niya tatanungin ang nangyari sa kanya. Kahit gustong ipaliwanag ni Ren, ayaw makinig ni Sakura at ayaw ma-involve dahil may criminal record si Ren at iniutos ng korte na manirahan dito. Gusto rin ng pamilya ni Ren na palabasin siya, kaya mas mabuti na mabuhay siya ng maayos sa loob ng 1 taon habang hinihintay ang pagtatapos ng probation. Maghahanda rin si Sakura ng bagong school para kay Ren at kinabukasan ay dapat siyang mag-ready pumasok sa school. Pinayuhan siya na kung magdudulot ng gulo, palabas agad siya. Nang gabing iyon, muling lumitaw ang application sa phone ni Ren, at nakatulog siya. Nagising siya sa loob ng isang prison cell at nakita ang isang lalaki sa labas. Sinabi nito na ito ang Velvet Room, isang lugar na nasa pagitan ng realidad at panaginip. Siya si Igor, ang master dito, ang lugar na ito ay nagre-reflekta sa taong dumating, kaya ang prison ay kasalukuyang estado ng self-confinement ni Ren. Kung hindi niya maayos ang sarili, mawawasak siya. May paraan si Igor para hindi sirain ni Ren ang sarili at magkikita silang muli. Sa ngayon, kailangan niyang bumalik sa totoong mundo. Nagising si Ren at dinala siya ni Sakura sa school. Nag-alinlangan ang principal sa pagtanggap sa kanya, pero pinaalalahanan na kung magdudulot siya ng gulo, agad siyang mae-expel. Si Teacher Wakami ang magiging homeroom teacher niya at sinabi na pumunta siya sa klase kinabukasan. Habang pauwi si Ren, narinig niya ang balita tungkol sa isang aksidente sa tren. Nagtaka rin siya kung bakit tinanggap siya ni Sakura, at sinabi ni Sakura na tinanggap niya siya dahil inutusan siya at dahil may reward, pati na rin sa ilang iba pang dahilan. Sa pagkakataong ito, naalala ni Inspector Nigima ang aksidente sa tren at ang biktima sa insidenteng iyon ay ang dating guro ni Ren. Patuloy na nangyayari ang ganitong mga pangyayari simula nang dumating si Ren sa lungsod. Alam din niya na ilang tao sa bagong school ni Ren ay nakatanggap ng tinatawag na summon card, kaya gusto niyang ikwento ni Ren ang lahat ng nangyari. Kinabukasan, pumunta si Ren sa school at sa daan, nakakita siya ng isang babae na nakatayo at nagtatago sa ulan kasama niya. Pero agad itong kinuha ng pay teacher na si Kamashida. Isang lalaki mula sa parehong grade ni Ren ang dumaan at malinaw na ipinakita ang kanyang hindi pagkagusto sa kanilang pay teacher. Bigla namang ni-record ng kakaibang application sa phone ni Ren ang mga lugar na binanggit niya. At nang naglakad siya kasama ang lalaking iyon, pareho nilang nakita ang isang lugar na parang kastilyo sa harap nila, na dapat ay ang school. Wala sa kanila ang akala na mali ang kanilang daan. Pero nang pumasok sila para magtanong, bigla silang hinarang ng isang armor na humadlang sa kanilang daan palabas. Marami pang armor ang lumitaw at pinalibutan sila, at pagkatapos ay ikinulong sa isang prison cell. Nakilala ng blonde-haired na lalaki si Kamashida, at siya pala ang hari ng lugar na iyon. Naniniwala siya na pumasok sila sa kanyang kastilyo nang walang permiso, at kung magsasalita sila ng malakas, dapat silang parusahan. Pumasok ang mga sundalo at pinigil ang blonde-haired na lalaki. Patuloy siyang binugbog ni Kamashida at balak pa siyang patayin. Si Ren ay sobrang takot at hindi makagalaw, biglang may tinig na umalingaw-ngaw, tinatanong si Ren kung balak lang niyang tumayo roon. Kung iyon ang kaso, ang dati niyang resolusyon ay magiging mali lamang.
Pero gusto niyang magbago at manatiling determinado sa kanyang dating resolusyon. Kaya binigyan siya ng tinig ng kapangyarihan, lumitaw ang maskara sa mukha ni Ren, pero sinubukan niyang tanggalin ito. Biglang sumabog ang isang asul na apoy at sa likod ni Ren, lumitaw ang isang espiritu. Ipinakilala niya ang sarili bilang Arsene, ang rebellious spirit sa loob ni Ren. Sinunog niya ang mga sundalo at kasama ang ibang lalaki, nakatakas sila at ikinulong si Kamashida sa sel bago tumakbo palayo. Bigla nilang nilabas ang kastilyo at bumalik sa totoong mundo. Tumunog ang phone ni Ren na may congratulatory sound at nakita rin nila ang school sa likod nila imbes na kastilyo kanina. Nandoon na rin ang totoong Kamashida. Andy naintindihan ni Nigima ang sinasabi niya dahil totoo na kumikilos si Kamashida parang hari ng school at gumawa ng maraming mali, pero wala namang koneksyon sa pagitan ni Ren at sa kanya. Kaya bakit ang grupo niya ang target? Ipinagpatuloy niya ang kwento na sa oras na iyon, tinawag ni Kamashida ang blonde-haired na lalaki na Sakamoto at nagreklamo rin dahil parehong nahuli sila sa school. Makikita na ang lalaki ay sobrang strict at mahilig abusuhin ang kanyang authority. Dinala si Ren sa klase at alam na ng lahat ang kanyang criminal record. Napansin niya na ang babaeng nakatayo kasama niya kaninang umaga ay estudyante rin sa parehong klase. Ayon sa mga chismis, ang babaeng ito ay si Tamaki at mukhang may relasyon sa teacher na si Kamashida. Tanghali, bumaba si Ren sa cafeteria at aksidenteng nabangga ang isang babae. Matapos tulungan siya na pulutin ang kanyang mga gamit, pumunta siya sa cafeteria para bumili ng tinapay, at aksidenteng kinuha niya at ni Sakamoto ang parehong tinapay. Umakyat sila sa rooftop at hinarap ang sitwasyon ng magkasama. Pinili ni Sakamoto na makipag-hangout kay Ren dahil parehong itinuturing silang delinquent students at parehong nanganganib ang buhay para iligtas ang isa't isa. Ngunit mukhang hindi alam ni Kamashida ang nangyari kaninang umaga. Ang dahilan kung bakit nirerespeto siya ng school ay dahil dinala niya ang volleyball team ng school sa national level, at kahit ang principal ay walang magawa laban sa kanya. Pagbalik ni Ren, narinig ni Socorro na nahuli siya kaninang umaga, kaya pinaalalahanan siyang maging maingat at huwag magdulot ng gulo. Nang gabing iyon, muling nakilala ni Ren si Igor sa prison cell, at sinabi nito na siya ang nagbigay kay Ren ng Metaverse Navigator para magamit niya ito at maiwasang sirain ang sarili. Kapag tunay na nagbago si Ren, makaka-escape siya sa cell. Ang Metaverse Navigator ay tila ang application na mayroon siya sa phone. Kinabukasan, inabuso siya ni Kamashida sa volleyball practice, pero nang tamaan ng bola sa mukha si Ren at tumutok siya sa lalaki, mukhang natakot ito. Tanghali, narinig ni Ren si Sakamoto na pinagsabihan ng dating teammates dahil miyembro siya ng track team. Dati siyang kabilang sa club pero nasaktan ng kanyang paa kaya kinailangan niyang umalis, at gusto nilang hindi na makipag-conflict kay Kamashida para makapagpahinga ng maayos. Bagamat hindi pinansin ni Sakamoto, ramdam pa rin niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay tungkol kay Kamashida. Napansin ni Teacher Wakami ng hapon na dinidiscriminate ng buong klase si Ren, kaya kinausap niya ito ng pribado. Hindi niya alam kung paano kumalat ang mga chismis dahil hindi niya ito ikinwento, at pinaalalahanan siya na lumayo kay Sakamoto dahil nagbago ito simula ng madisband ang track team. Muling nakilala ni Ren si Sakamoto at inimbitahan sa rooftop. Alam ni Sakamoto na ang mga chismis tungkol kay Ren ay ikinalat ni Kamashida at gusto rin niyang pabagsakin ito sa pamamagitan ng pagbabalik sa kastilyo. Kung hindi nila mahahanap ang paraan para pabagsakin siya, mas lalo silang magiging target. Nagdesisyon si Ren na tumulong at sinubukan niyang gamitin ang Metaverse Navigator para muling lumitaw ang kastilyo. Sa panahong iyon, isang babae mula sa volleyball club na si Sho ang tina-target ni Kamashida. Nang pumasok sina Sakamoto at Ren sa kastilyo, nakita nila ang isang eksena kung saan isang babae ang pisikal na pinaparusahan ni Kamashida. Ngunit may tinig na nagsabi na pekeng tao lamang iyon, kaya hindi nila kailangan siyang iligtas. Ang tinig na iyon ay nagmula sa isang cat-like na nilalang na nakakulong sa isang cell. Ipinakilala nito ang sarili bilang Morgana, at sinabi na bibigyan nila sila ng impormasyon tungkol sa lugar kung pakakawalan nila ito. Pumayag si Ren at pinakawalan siya, ngunit biglang dumating ang mga sundalo. Sinubukan ni Ren na lumaban pero hindi niya masama ng kanyang kapangyarihan, kaya sinabi ni Morgana na tumakbo sila. Lahat ng tatlo ay humarap kay Kamashida, at ibinunyag ni Morgana na hindi ito ang totoong tao kundi ang manifested Dark Desir ni Kamashida. Inamin ni Kamashida na matagal na siyang may galit kay Sakamoto. Siya ang nagpasara sa club ni Sakamoto at pinaalis ang coach nito sa pamamagitan ng pagkabasag sa kanyang paa. Siya rin ang naging dahilan kung bakit nawala ang pangarap ni Sakamoto at tinuring siyang traidor ng kanyang mga kaibigan.
Balak ni Kamashida na parusahan sina Ren at Morgana sa harap ni Sakamoto, pero nagsawa na si Sakamoto sa panunood na ginagawa niya ang gusto niya. Bigla, nakaramdam si Sakamoto ng matinding sakit ng ulo at alam ni Morgana na madyay gising na rin ang persona ni Sakamoto, ang rebellious spirit na nakatago sa loob ng tao at nagmamanifest lamang sa mundong ito. Lumitaw ang maskara ni Sakamoto at sinuman ng espiritu sa loob niya. Bumangon muli sina Ren at Morgana at sinuman ng kanilang mga espiritu para lumaban. Sama-sama nilang hinarap ang mga sundalo ni Kamashida, ngunit hindi inaasahan, tinawag niya si Tamaki, kaya hindi maintindihan ni Sakamoto at kinailangan siyang hilahin palayo ni Ren at Morgana. Nagdesisyon silang umatras at nangako si Ren na makikilala muli si Morgana sa ibang araw. Pagbalik sa totoong mundo, nagdesisyon silang kumain ng magkasama. Gusto ni Sakamoto na marinig ang kwento ni Ren dahil alam na niya ang sarili niyang kwento. Ibinunyag ni Ren na siya ay nasa probation dahil minsang sinubukan niyang iligtas ang isang tao at nasaktan ng totoong kriminal, na ginamit ang pagkakataon na tawagan ng pulis at iakusahan siya ng assault na nagresulta sa kanyang sentence. Ipinakilala naman ni Sakamoto ang totoong pangalan niya bilang Ruji, at mula noon ay nagsama na ang dalawa. Muling nakilala ni Ren si Igor at nakita na may bagong kasama na siya. Kasabay nito, ibinunyag ni Igor na ang buong palas ay nalikha mula sa emosyon ng mga tao sa loob ng school. Ito ay isang parallel world, at ang damdamin at imahinasyon ng maraming tao sa school ang pinagsama-sama para malikha ang buong kastilyo at si King Kamashida. Kaya gusto ni Igor malaman kung kaya ni Ren na sirain ang kastilyo o hindi. Kinabukasan, pumunta sina Ren at Ruji sa school at pinag-usapan nila ang pang-aabuso sa mga estudyante ng volleyball club. Hindi inaasahan, narinig sila ng sikat na detective na si Eikai. Pagkatapos, nagpunta sina Ren at Ruji upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga krimen ni Kamashida sa school. Ngunit walang sino man ang nangahas magsabi ng katotohanan at itinuturing lamang ito bilang mahigpit na training ng coach. Dahil nabigo silang tanungin ang mga lalaki, nagplano sina Ren at Ruji na tanungin ang mga babae. Nakilala ni Tamaki si Shinho at nakita niyang nasaktan ito. Lumapit sina Ren at Ruji at tinanong ang dalawa tungkol kay Kamashida, pero gusto ni Tamaki na lumayo si Ruji kay Shinho dahil kailangan nitong mag-focus sa national tournament. Kaya ayaw niyang magdulot ng atensyon kay Kamashida ang dalawa. Inilabas ni Nigima ang artikulo tungkol sa volleyball club scandal para i-interrogate si Ren, ngunit hindi pa rin siya nagbunyag ng anumang impormasyon. Bago iyon, nang pauwi si Ren, nakasalubong niya si Tamaki sa train station. Sumagot ito sa tawag ni Kamashida, at aksidenteng narinig ni Ren ang pag-uusap. Akala ni Tamaki na alam na ni Ren ang tungkol dito, kaya sinamahan niya ito para magpaliwanag. Ibinunyag niya na tinawag siyang Kamashida's girl, mula pa noong nalaman ni Kamashida na malapit ang pagkakaibigan nila ni Shinho. May kapangyarihan si Kamashida na tanggalin si Sho sa team, kaya palagi niyang ginagamit iyon bilang dahilan para i-exploit si Tamaki. Ngunit ngayon, tunay na kinamumuhian niya si Kamashida at ayaw na niyang magpatuloy pa, ngunit hindi niya alam kung paano ililigtas si Shinho sa sitwasyong iyon. Sa kasamaang palad, narinig ni Kamashida ang kanyang sinabi at nagdesisyon siyang parusahan si Sho. Bigla siyang sinuman sa opisina ni Kamashida at alam na ni Shinho kung ano ang naghihintay sa kanya. Kinabukasan, aksidenteng nakasalubong ni Ren at Ruji si Morgana sa school. Sinabi nito na kayang i-activate ni Ren ang kastilyo upang baguhin ang personalidad ni Kamashida, ngunit may kaakibat itong panganib, at ang pinakamasamang mangyayari ay maaaring mamatay si Kamashida. Sa klase, pinag-usapan ni Ren at Ruji na dapat humanap sila ng ibang paraan dahil ayaw nilang maging responsable sa kanyang kamatayan. Ngunit natuklasan ni Tamaki at Ren na balak tumalon ni Shinho mula sa building, kaya dali-dali silang tumakbo. Sa kasamaang palad, huli na ang dating nakarating, ngunit sa kabutihang palad, nakaligtas si Shinho sa malubhang sugat at dinala sa ospital. Sinundan siya ni Tamaki, habang sina Ren at Ruji ay nagpunta para hanapin si Kajima, ang messenger ni Kamashida. Sinabi ni Kajima na pinapalo ni Kamashida ang mga estudyante kapag galit, ngunit napakasmag niya dahil wala silang ebidensya upang ma-charge siya. Ngayon ay ipapatalsik niya ang tatlo at ibinunyag na si Kashima ang nag-leak ng impormasyon tungkol sa criminal record ni Ren, ngunit ginawa lamang niya iyon dahil pinilit. Kaya nagdesisyon si Ren na sundin ang pamamaraan ni Morgana, na ayusin at baguhin ang masamang gym teacher na ito. Aksidenteng narinig ni Tamaki ang plano nila, sinundan niya sina Ren at Ruji at dinala rin sa kastilyo, habang ipinaliwanag ni Morgana na ang kastilyong iyon ay kumakatawan sa corruption ni Kamashida, at kung masisira ang kastilyo,
magiging mabuting tao siya. Gayunpaman, mananatili pa rin ang kanyang mga krimen at mararamdaman niya ang bigat ng mga ito, kaya mapipilitang i-confess ang lahat. Pinangunahan ni Morgana ang grupo patungo sa isang silid na naglalaman ng core ng kastilyo. Ang core na ito ay kumakatawan sa lahat ng nais ni Kamashida. Ngunit kailangan muna nilang gawing tunay na bagay ang core bago tuluyang masira ang kasamaan sa loob niya. Ito rin ang panganib na kailangan nilang harapin, dahil kung mawawala ang pagnanais ni Kamashida na mabuhay at magsikap, siya ay babagsak at mamamatay. Biglang narinig nila ang alarma at naisip na may ibang pumasok sa lugar bukod sa kanila. Nang pumunta sila para tingnan, natagpuan nila si Tamaki. Nahuli siya ng mga gwardya at malapit ng parusahan ni Kamashida. Ngunit nakarating sa tamang oras ang grupo ni Ren. Sinabi ni Kamashida kay Tamaki na siya ang dahilan kung bakit nag-aksyon siya laban kay Shinho at nagdulot ng nangyari ngayon. Ngunit nagising ni Ren ang ego ni Tamaki at pinayagan siyang gisingin ang persona sa loob niya. Nag-transform siya at nakipaglaban kasama ang grupo ni Ren laban kay Kamashida. Una sa pagharap sa murang clone na ginawa ni Kamashida. Patuloy siyang nagsummon ng mga guards, pero lahat ay mabilis na na-takedown ng grupo ni Ren. Napilitan na lamang magtago ni Kamashida sa isang sulok. Ngunit natapos na ng grupo ni Ren ang kanilang misyon sa pagkakataong iyon, kaya mabilis silang bumalik sa totoong mundo. Ngayon, naintindihan na rin ni Tamaki ang layunin ng grupo ni Ren, at naniwala siya na sa apat nilang kasama, kaya nilang magtagumpay. Nagtaka rin si Tamaki tungkol kay Morgana, at sinabi nito na tanging mga nakapasok sa palas ang makakarinig sa kanya. Nakita rin niya ang Metaverse Navigator sa phone, at ipapaliwanag iyon ni Ruji mamaya, kaya hindi pa siya dapat bumukas nito. Kinabukasan, matapang na nag-post ang grupo ni Ren ng recruitment notice sa school bulletin board. Tinawag nila ang kanilang sarili na Phantom Thieves at sinabi na kung may gustong pabagsakin si Kamashida, tutulungan nila ito at susuhugin ang lahat ng kanyang desires para pilitin siyang mag-confess. Akala nila ito ang ideya ng buong grupo, ngunit prank pala ito ni Ruji. Direktang sinabi ni Tamaki na masama ang ideya dahil parang childish ito, pero nakakatawang gulat, na-trigger nito si Kamashida. Agad niyang nalaman na grupo ni Ren ang nasa likod nito at mas lalo pang nag-triumph dahil malapit na niyang ma-expel ang tatlo. Sa kanilang meeting, naniwala si Morgana na medyo naapektuhan nila ang palas ni Kamashida sa nakaraang encounter. Naparamdam nila ang banta kaya lumitaw ang treasure nito sa loob ng isang araw. Kailangan nilang nakawin ito bago magkinabukasan dahil baka ma-expel sila. Pero ang pag-manifest ng treasure ay nangangahulugang magiging mas delikado ang infiltration. Magsisimula sila sa hating gabi, kaya kailangan nilang maghanda ng maayos. Sinabi rin ni Morgana kay Ruji at Ren na bumili ng armas, isang gun. Ngunit malinaw na wala silang pera at hindi nila nagawang makipag-bargain sa shop owner na mukhang sobrang strict, kaya umalis na lamang sila. Sumunod ang dalawa sa utos ni Morgana at bumili muna ng mga bandages, at nang makabalik sila sa cafe ni Sakura, biglang nakilala ni Ren ang isang doktor. Inabot nito kay Ren ang isang bag ng gamot at sinabi na gamitin niya iyon at i-report ang epekto dahil malinaw na ginagawa siyang experimental subject. Samantala, pumunta muna si Tamaki sa ospital para bisitahin si Shinho bago pumasok sa school at sumama sa grupo sa gabing iyon. Pagsapit ng gabi, tahimik na nag-infiltrate ang apat sa kastilyo ni Kamashida. Bagamat naiwasan nila ang mga gwardya, para makapasok sa treasure room kailangan nilang lampasan ang mga blades na nangangailangan ng susi. Natunton nila ang gwardyang may hawak ng susi at nilinlang ito hanggang mawalan ng malay, at nag-transform ito bilang isang fairy. Tinapatan nito ni Ren ng baril kaya ibinigay nito ang susi, at kahit bastos ito sa simula, nang pasalamatan siya ni Ren, tila nagising ang konsensya nito at napagtanto niyang hindi siya tunay na kabilang kay Kamashida. Ipinakilala niya ang sarili bilang pixie at sinabi na mula ngayon ay maninirahan siya sa loob ni Ren. Dahil sa susi, nakarating ang grupo sa treasure room at nakita nila na ang treasure ni Kamashida ay isang korona. Ngunit agad niya itong binawi dahil ito ang core ng mundo. Naniniwala si Kamashida na ang mga estudyanteng lumalapit sa kanya ay gusto lamang ang tagumpay na nakuha niya, at para sa mga hindi makaintindi tulad nila, wala siyang pakialam. Hayaan din na niya tinitingnan ang sarili bilang normal na tao kundi bilang isang nilalang na mas mataas sa lahat, at ngayon ay isa na siyang demon. Nag-transform si Kamashida at inatake ang grupo, kaya gumamit si Ren ng smoke bomb para makaligtas sila. Alam ni Morgana na kailangan nilang makuha ang korona para hamina ang kapangyarihan niya, at si Ruji ang gagawa nito. Lumantad ang tatlo para ilihis ang atensyon ni Kamashida, kahit na ginagamit nila ang kanilang personas.
May hawak na trophy si Kamoshida na nagpapagaling sa kanya matapos ang bawat atake, kaya binaril ito ni Ren gamit ang baril dahil ito ay cognitive world, at kung naniniwala si Kamoshida na tunay ang laruan, maaari itong pumutok. Ngunit naging seryoso si Kamoshida at nagpakawala ng napakalakas na volleyball strike na nagpabagsak sa grupo. Muling nakilala ni Ren si Igor, at sinabi nitong tutulungan siya kung kinakailangan. Ikinulong niya ang persona ni Arsene at binigyan si Ren ng bagong persona. Nagpaalam si Arsene at nangakong babalik kapag malapit nang mawala ang buhay ni Ren. Nagising si Ren na may bagong persona, at ginamit niya ito para mastan si Kamoshida ng sapat upang makapasok si Ruji at matanggal ang korona. Tinakat ni Ren na dudurugin ang korona kaya napilitan si Kamoshida na bumalik sa anyong tao. Napalibutan siya tulad ng ginawa niya kay Shinho, at sinabi niyang sobra lang ang pressure mula sa expectations ng mga estudyante, pero sinabi ni Ruji na puro dahilan lamang iyon, at binigyan siya ni Tamaki ng dalawang pagpipilian, alinman sa tumalon mula sa kastilyo o mamatay doon mismo. Ngunit pagkatapos turuan at pagsabihan si Kamoshida, nagdesisyon si Tamaki na patawarin siya kung aaminin niya ang lahat ng kanyang krimen. Kinuha ng grupo ang korona at iniwan ang kastilyo na tuluyang bumagsak. Ilang araw pagkatapos, narinig ng grupo na tumigil si Kamoshida sa pagtuturo, at ilang araw pa, bigla siyang pumunta sa school para i-confess ang kanyang mga krimen at sinabi na nais niyang mag-itan gamit ang kanyang sariling buhay. Ngunit gusto ni Tamaki na mabuhay siya at harapin ang responsibilidad, kaya nagdesisyon si Kamoshida na isuko ang sarili sa pulis. Sa gabing iyon, naniwala ang buong grupo na matagumpay nilang naparaya si Kamoshida. Tinawagan din ni Tamaki si Ren para sabihin na nagising na si Shinho at masaya siyang marinig ang tungkol kay Kamoshida, at ngayon alam na rin ni Sakura na dinala ni Ren si Morgana sa bahay at wala siyang pagtutol. Ilang araw pagkatapos, dinala ng grupo ni Ren ang gold medal na ninakaw kay Kamoshida sa shop owner ng baril upang ibenta, at pinayagan pa rin sila ng shop owner. Dahil dito, nagkaroon sila ng pera para sa pagkain. Nagdesisyon silang kumain ng marangya sa isang buffet restaurant at gastusin lahat ang pera kaagad upang hindi kainahinalan. Hayaan din nila inaasahan na ang totoong treasure ni Kamoshida ay isang gold medal na kumakatawan sa kanyang mapagmalaking nakaraan na gustong hawakan. Kaya tama lang na itapon ito agad, sinabi ni Morgana kay Ren na ang medal ay peke lamang at kumakatawan na tunay nang nagbago si Kamoshida. Nagpatuloy silang kumain bago magsara ang restaurant. Nang maglaon, kinailangan ni Ren at Ruji na hanapin ang restroom. Habang naghihintay sa elevator, biglang dumating ang isang grupo ng tao at sinakmal ang elevator nang hindi nakapila, na ikinagalit ni Ruji. Samantala, si Tamaki ay kumukuha ng dessert pero nabangga ng isang babae na pagkatapos ay sinisi siya sa pagkatapon ng pagkain. Muli silang nagkita at ikinwento ang nangyari sa bawat isa. Nagdesisyon silang magtulungan para baguhin ang puso ng mga adult sa mundong ito. Napagtanto ni Ren na gusto ni Ruji na ipagpatuloy ang Phantom Thieves, at si Morgana ay matagal nang naghihintay para dito, kaya sumama na rin si Ren dahil lahat ay pumayag na magpatuloy. Nagdesisyon sila na si Ren ang magiging leader at siya ang magbibigay ng pangalan sa grupo. Pagkatapos ng isang gabi ng pag-iisip, nagdesisyon siyang pangalanan ito bilang Phantoms. Ngunit naramdaman ni Morgana na wala pa silang tiyak na target. Sa araw na iyon sa school, dumating si Kishima para kausapin si Ren at sinabi na kakagawa lang niya ng website upang suportahan ang Phantom Thieves. Alam ni Kishima na isa si Ren sa grupo, pero hindi niya direkta sinabi upang hindi maipit si Ren. Samantala, ang principal ay nagtalaga ng isang babae upang i-monitor ang sitwasyon ng mga estudyante at alamin kung sino talaga ang Phantom Thieves para makipag-ugnayan sa pulis. Tiningnan ng grupo ang website na ginawa para sa kanila at nakita nila ang mga fans na nagpapadala ng kanilang pagmamahal. Kasama rin dito ang mga quests na ipinasa ng fans sa Phantom Thieves, kaya doon nadetermina ni Morgana ang direksyon ng grupo. Pinangunahan nila Morgana sa train station at sinabi na i-activate ang Metaverse Navigator para lumipat sa ibang mundo. Dinala sila nito sa ilalim ng lupa at ipinaliwanag na hindi lahat ng masamang tao ay may sariling palas tulad ni Kamoshida. Kaya ang lahat ng kailangan nilang baguhin ay pinagsama sa isang malaking palas. Ang individual palaces ay lilito lamang kung ang isang tao ay itinuturing ng marami bilang hari ng isang partikular na lugar. Nag-transform si Morgana bilang sasakyan para isakay sila sa tour, at si Ren ang nagmaneho. Sinabi ni Morgana na huwag nilang istorbohin ang shadows. Pinangunahan sila ni Morgana sa kanilang unang target, isang lalaki na sinusundan ng ex-girlfriend niya. Hayaan di naman masama ang intensyon ng lalaking ito,
kaya isang maliit na laban lang ang kailangan upang alisin ang kanyang distorted desire. Napagtanto ni Morgana na kayanan nilang pumunta sa mas malalaking misyon dahil nakilala at natiwala sa kanila ang maraming tao, kaya lumawak ang kanilang saklaw ng intervention. Sinabi ni Morgana na nawawala ang kanyang mga alaala at hindi alam kung bakit ito nasa ganitong anyo, at naglakad-lakad sa palace ni Kamoshida kung saan ito nahuli, dahil ang lahat ng individual palaces ay nagmula sa collective palace na ito. Naniwala si Morgana na makikita niya rito ang kanyang mga alaala kung magpapatuloy siya, kaya sinabi nito na gagamitin at tetrain ng grupo para tulungan siya. Pumayag ang lahat, at sabay-sabay ring gagabay si Morgana sa kanila patungo sa mas malalaking targets. Lahat ng miyembro ay kailangang sumang-ayon bago simulan ang misyon upang walang maiiwan. Sa mga sumunod na araw, patuloy na ginamit si Ren bilang test subject ng doktor dahil gusto ni Morgana na palawakin niya ang kanyang koneksyon. Pagbalik sa cafe, aksidenteng nakasalubong ni Ren sina Nigima at Achi na dumaan sa lugar ni Sakura. Sa mga sumunod na araw, tumaas muli ang reputasyon ng Phantom Thieves, pero sinabi ni Tamaki na kamakailan ay pakiramdam niya ay sinusundan siya. Pinaghihinalaan nilang sinusubaybayan siya ni Haya para mag-imbestiga dahil kung mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan, tapos na sila. Humingi siya ng tulong sa dalawang lalaki, at hindi nagtagal, nakaharap nila ang lalaking sumusunod kay Tamaki. Ang binatang ito ay si Yak at sinabi niyang estudyante siya sa Art Academy. Nakilala niya si Tamaki sa isang nakaraang araw at humanga sa kanyang kagandahan, kaya gusto niyang maging modelo si Tamaki. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Nigima kay Ren tungkol kay Ikarusay, isang sikat na pintor at mentor ni Yuzuki. Siya ay isang tao na gagamitin ng anumang paraan upang makuha ang pera at katanyagan, at itinago ang kanyang mga krimen sa maraming taon. Kaya ni Ren na hanapin ang ebidensya ng kanyang maling gawain at pilitin siyang umamin. Bumalik sa nakaraan, matapos ang exam period, gusto ni Ruji na gawin pa ang ilang misyon, pero pinaalalahanan sila ni Tamaki na mahigpit silang binabantayan ni Haya at hindi pa sila nagkasundo sa isang misyon na sabay nilang gagawin. Kaya nagplano si Tamaki na dumalo sa exhibition ni Ikarusay ngayong weekend dahil binigyan sila ni Yak ng 3 libreng entrance tickets. Sinabi ni Tamaki na sumama siya dahil interesado lamang, hindi dahil kay Yak. Natagpuan naman sila ng student council president na si Makoto sa rooftop at pinilit pababa dahil matapos ang pagtalon ni Shinho, ipinagbawal na ang rooftop. Sa weekend na iyon, dumalo ang buong grupo sa exhibition. Sa harap ng media, ipinakita ni Ikarusay na siya ay isang humble na tao at ayaw makialam sa pera o katanyagan upang hindi mawala ang inspirasyon sa sining. Dumating si Yuzok para hanapin si Tamaki at dinala siya, kaya nag-ikot na lang sina Ren at Ruji sa exhibition. Tiningnan ni Tamaki ang isang painting na tila sikat, pero mukhang ayaw ni Yak na masyadong tumagal sa pagtingin dito. Paglabas nila, nakasalubong muli ni Tamaki ang grupo ni Ren, at sinabi nito na may bagong request sa website na target ang pintor na iyon. Ayon sa impormasyon, madalas pinipilit ni Ikarusay ang kanyang apprentices na manirahan sa isang shack, pinapagawa silang parang alipin, tinuturuan bilang masoner ang aso, at kinukuha ang kanilang mga gawa para ipagpalit o plagiarize. Hayaan din naniwala si Tamaki sa mga sinabi, pero sinabi ni Ruji na kung totoo ang kaso, magiging malaking tagumpay ito para sa kanila. Ngunit delikado rin ito, kaya kung papayag lamang si Tamaki, sasali sila. Pumayag siya, kaya pinapagawa nilang imbestigahan sa pamamagitan ni Yak. Nag-message si Tamaki kay Yak upang tanggapin ang papel bilang model niya at sabay silang pumunta sa address na ibinigay ni Yak. Pagdating nila, nakita nila na ang bahay ay luma at sira para sa isang sikat na artista tulad ni Ikarusay. Nang makilala nila si Yuzok, direktang tinanong ni Ruji ang tungkol sa mga masamang rumors tungkol kay Ikarusay. Ngunit lumabas si Yak upang ipagtanggol ang reputasyon ng guro dahil si Yuzok ay ulila at inampun siya ni Ikarusay, kaya hindi niya papayagan ang sinuman na man-iron ng kanyang guro. Dumating din si Ikarusay upang tingnan at pinayagan si Ruji tungkol sa mga insultong sinabi, sapagkat naintindihan niyang nag-aalala lamang sila sa kaligtasan ng kanilang kaibigan, kaya nagduda sila sa kanya. Nang pumasok sila sa bahay, lihim na nag-scout si Morgana. Ipinakita naman ni Yak sa grupo ni Ren ang painting na naging inspirasyon niya para maging artista, at gusto rin niyang maging muse si Tamaki upang maabot ang tagumpay tulad ng guro niya. Pagkatapos nilang umalis, inisip nila na baka misunderstanding lamang ang mga rumors tungkol kay Ikarusay, ngunit tumugon pa rin ang Metaverse Navigator sa lugar na iyon. Kaya nagdesisyon silang silipin kung ano ang nilalaman ng personal palace ni Ikarusay at kung totoo nga ang mga rumors tungkol sa kanya. Nakita nila na ang palace ni Ikarusay ay isang art museum.
Pumasok sila at nakita ang maraming painting sa loob, kabilang ang isang painting tungkol sa stalker na kanilang natalo noong nakaraang misyon. Hay Andy nagtagal, natagpuan nila si Ikarusay na natatawa sa kung gaano niya kadali nalinlang ang media, at totoo ang mga rumors tungkol sa art plagiarism at pagpipilit sa apprentices dahil itinuturing niya ang mga aksyon na ito bilang utang na loob ng kanyang mga apprentices kapalit ng kanyang pag-aalaga. Si Yak ang pinakakilalang apprentice niya dahil naniniwala si Yuzok na may utang siya kay Ikarusay, kaya plano niyang pagsamantalahan si Yuzok ng husto. Labis na nagalit si Ruji, pero pinigilan siya ni Ren dahil hindi pa nila maaaring aksyonan kaagad ang kasong ito. Humiwalay sila at kinabukasan ay muling nakipagkita kay Yak. Habang nagmomodel si Tamaki para kay Yak, tapat na tinanong ni Ruji si Yak tungkol sa mga rumors, pero ipinagtanggol pa rin niya ang kanyang guro at sinabi na siya lamang ay nauubusan ng lakas at nais humiram ng inspirasyon mula sa kanyang mga estudyante. Ngunit malinaw na nakita ni Tamaki ang hindi pagkasya ni Yak sa isang painting sa exhibition, at iyon ay ang pininturang obra niya. Pinalayas nila ni Yak ang grupo, sinasabing hindi nila mauunawaan ang kanyang sitwasyon. Ngunit gabing iyon, ipinaalam kay Ren ni Kashima na may dating apprentice ni Ikarusay na nagpadala ng mensahe at nais makipagkita ng diretso sa Phantom Thieves. Kaya nagdesisyon si Ren na makipagkita sa kanya, ngunit hindi niya ipinakita ang kanilang mga mukha. Sinabi ng taong ito na totoo ang mga rumors tungkol kay Ikarusay at may junior pa siyang natrap sa ilalim ng guro, na taimtim na nais makalaya. Napagdesisyonan ng grupo na ang kailangan nilang gawin ngayon ay pabagsakin siya. Hay Andy nagtagal, muling nag-infiltrate ang grupo sa museum ni Ikarusay, at agad silang hinabol ng security. Kahit hindi pa nila naalerto si Ikarusay, napakahigpit na ng security, na nagpapatunay na napakahalaga ng treasure. Naghiwa-hiwalay sila upang hanapin ang museum, pero walang natagpo ang kapaki-pakinabang. Kaya nagdesisyon si Morgana na umatras at gumawa ng mas detalyadong plano. Habang dumadaan sa bahay ni Ikarusay pauwi, nakasalubong ni Ren at Ruji si Aya, isang journalist na rin na iniimbestigahan ang masamang rumors tungkol sa pintor, at nagpalitan sila ng impormasyon upang madaling makipag-ugnayan kung may bagong impormasyon. Sa weekend, pumunta muli si Tamaki sa bahay ni Yak dahil nakagawa sila ng plano matapos ipakita ni Morgana na may nakalock na silid sa shop, at kung mabubuksan nila ito, ang nasa loob ng museum ay mabubuksan din. Ngunit kailangan itong buksan sa harap ni Ikarusay para mabago ang kanyang perception sa pinto. Maniniwala siyang hindi kasing higpit ng inaakala niya ang security, at tanging si Tamaki lamang ang makakapasok sa bahay at maaaring isama si Morgana, habang ang dalawang lalaki ay papasok sa pamamagitan ng Metaverse Navigator. Magsuot si Tamaki ng maraming layers ng damit upang mapahaba ang oras at mabigyan ng pagkakataon si Morgana na i-pick ang lock ng silid. Pagkatapos, dinistract niya si Yak sandali upang masigurong tapos na si Morgana, at nagawa niyang takpan ito hanggang matapos ang pag-unlock. At sa mismong sandali na bumukas ang pinto, bumalik si Ikarusay. Nakita rin ni Ren at Ruji sa museum ang pagbukas ng pinto sa parehong oras. Natuklasan ni Tamaki na sa loob ng silid ay may hindi mabilang na kopya ng sikat na painting na nagbigay inspirasyon kay Yak, at palaging sinungaling si Ikarusay kay Yuzok na ninakaw ang orihinal. Sa totoo lang, ang orihinal ay palaging nakatago rito habang ang mga kopya ang kinukuha niya para ibenta. Naramdaman ni Yak na siya ay niloko, ngunit tinawag ni Ikarusay ang pulis at plano niyang iakusahan si Yak. Tumakas naman sina Tamaki at Morgana, at pagkatapos ay sila kasama si Yuzok ay dinala sa Metaverse Navigator. Narinig ni Yak ang buong paliwanag ng grupo tungkol sa lugar at hindi nagtagal ay hinarap nila si Ikarusay sa mundo na iyon. Inamin niya ang nakakadiring katotohanan kung paano niya pinipilit ang mga apprentices na magpinta para sa kanya, tapos kinokopya ang isang bersyon, inilalagay ang kanyang pangalan, at ibinibenta. Ang mga mayayaman ay bumibili lamang batay sa kanyang reputasyon, hindi alam kung original o kopya ang binibili. Ganon din ang painting ng babae, itinatago lamang niya ang orihinal para gumawa ng kopya at lokohin ang mga bumibili para sa mas malaking kita. Patuloy na gumagawa si Ikarusay ng mga sundalo upang pigilan ang grupo ni Ren, at kinulong si Yak, plano niyang patuloy itong maging kanyang golden cow, dahil ang talento nito ay makapagbibigay sa kanya ng pera, hindi dahil sa kabutihan. Napagtanto ni Yak na masyado na siyang nagpalampas sa mga krimen ni Ikarusay, at ngayon ay hindi na siya magpapakita ng awa dahil lang sa utang na loob. Nagising si Yuzok ng kanyang persona at humugat ng blade upang i-freeze ang lahat ng sundalo, ngunit hindi pa sapat iyon dahil limitado ang oras niya sa paggamit ng persona, kaya napilitan ng buong grupo na umatras pansamantala. Tinanggap naman ng grupo ang isa pang bagong miyembro, si Yak,
na dati alam na kinopya ng guro niya ang mga gawa ng estudyante pero pinatawad dahil sa malaking utang na loob. Ngayon, determinado na siyang magbago at maging miyembro ng grupo. Nagdesisyon sila ng codename para kay Yuck, at hindi nagtagal, bumalik ang grupo sa museum ni Ikarusay upang tulungan si Yuck na i-disarm ang ilang traps sa mga paintings. Hindi nagtagal, narinig ni Ikarusay ang rumors na may nagpakalat ng mensahe na ipipilit siya ng Phantom Thieves na aminin ang kanyang mga krimen, kaya nagpadala siya ng mga tao upang alisin ang lahat. Ngunit alam ni Morgana na sapat na ang nagawa nila dahil dapat ay lumitaw na ang treasure, at ang time limit nila ay 1 araw. Gumawa sila ng plano dahil tiyak na mabigat ang garden ng treasure, kaya gagamitin nila ang lubid para kunin ito mula sa itaas, at si Morgana, na pinakamagaan, ang siyang kukuha nito. Habang umaakyat si Ren at Yuzok para kontrolin ang crane, si Ruji ang nag-distract sa mga guards at si Tamaki naman ang nagpatay ng kuryente. Matagumpay nilang naisakatuparan ang plano, at nang bumalik ang kuryente, nakuha na nila ang mahalagang painting ni Ikarusay at tumakas. Akala nila tapos na ang misyon, pero hindi pa, mas nakapag-isip ng maaga si Ikarusay at pinalitan ng tunay na painting, kaya ang nakuha nila ay walang halaga. Naniniwala siya na nahulog sila sa kanyang bitag, ipinakita niya ang tunay na mahalagang painting na itinago niya, nagawa ng isang babaeng apprentice bago ito mamatay, at iba ito sa nakita ni Yuck. Ang babae sa painting ay may hawak na sanggol, at iyon ay ang ina ni Yuck. Alam niyang hindi siya makakaligtas, kaya ipininta niya ang larawan upang maipasa kay Yuck. Pero binago ito ng matandang pintor at ginawang sarili niyang obra. Pinipinta niya ang kahit ano na hadlang sa kanya, at wala ring exemption ng ina ni Yuck. Pinabayaan niya itong ma-stroke at mamatay nang hindi tumatawag ng ambulansya. Patuloy niyang sinasamantala ang talento ni Yuck upang tumaas ang kanyang status, at pinaparamdam sa bata na may utang siya upang hindi siya makalaban. Pero tumawa si Yuck dahil nawala na ang dahilan para patawarin si Ikarusay, at ngayon tinitingnan na niya ito bilang basura lamang. Bilang isang artist, nagalit siya ng sobra at pinagsama ang sarili sa kanyang treasure. Nag-transform siya sa maraming paintings at wala sa mga atake ng grupo ni Ren ang nakakaapekto sa kanya. Dinuraan niya ng tinta si Tamaki, kaya nanghina ang kanyang kapangyarihan, at napagtanto nilang kaya niyang kontrolin ang lahat sa kanyang domain. Napansin agad ni Ren ang mga buckets ng paint sa paligid, at hanggat pupinturahan nila siya, manghihina ang kanyang kapangyarihan. Si Yuck ang kumontrol sa planong ito, agad na umatake ang iba para i-distract si Ikarusay, na pinayagan si Yuck na mag-splash ng tinta sa kanya at manghina. Dahil dito, pinagsama ng mga personas ang kanilang lakas upang pilitin siyang bumalik sa anyong tao. Si Yuck ang nagbigay ng final blow at lumapit kay Ikarusay, na nakiusap para sa kanyang buhay. Kaya inutusan ni Yuck na aminin niya ang lahat ng kanyang krimen at kinuha ang painting. Nang bumagsak ang buong museum, kinabukasan nag-hold si Ikarusay ng press conference upang humingi ng tawad sa publiko. At muling kumalat ang pangalan ng Phantom Thieves dahil nagbigay sila ng warning bago ang confession. Gaya rin ni Kamashida, maraming tao ang naniwala na ang Phantom Thieves ay talagang estudyante ng academy na ito. Tinanong ng grupo ni Ren kung ano ang plano ni Yuck sa susunod. Iniwan niya ang bahay at balak manatili sa lugar ni Tamaki, pero tumanggi siya. Kaya sinabi ni Morgana na manatili si Yuck sa cafe ni Sakura. At habang nag-aalala sila na baka tumanggi si Sakura, kabaligtaran ang nangyari. Sinabi niya na may isang walang silbing bata na raw siyang pinapakain, kaya wala nang pinagkaiba kung may isa pang dagdag. Dahil doon, nagsalo-salo ang grupo sa hotpot, sa sobrang pagod ni Tamaki, doon na siya nakatulog. Tinanong ni Yuck kung ano ang relasyon ni Naruji at Tamaki dahil mukhang close sila. Sagot nila, magkakilala na sila mula pa noong early middle school. Dahil may halong dugo ng banyaga si Tamaki, kaunti lang ang naging kaibigan niya noon. Naging interesado rin si Yuck sa kwento ni Ruji, kaya ikinwento nito na iniwan sila ng ama niya noong bata pa siya. Lumaki siyang kasama lang ang kanyang ina, at plano sana niyang makakuha ng scholarship sa track team para matulungan ito. Pero nagbago ang lahat nang magkaproblema siya kay Kamoshida. Paulit-ulit na tinatawag ang nanay niya sa school, at iniisip nitong siya ang may kasalanan dahil single mother siya. Pero alam ni Ruji na hindi iyon totoo, at gusto niyang baguhin ang sitwasyon nila. Pagkatapos, nakinig sila sa kwento ni Ren, akala nila tulog si Tamaki, pero nakikinig lang pala siya. Matapos marinig ang pinagdaanan ni Ren, naawa ang lahat sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung sino ang tunay na nag-frame kay Ren, kaya hindi pa rin niya mapatunayan ang kanyang inosensya.
Umupo si Tamaki at sinabi niyang pakiramdam niya ay matagal na niyang kilala ang lahat. Siguro dahil pare-pareho sila ng pinagdadaanan, sa huli, nagkaisa sila na tulungan si Morgana na maibalik ang kanyang mga alaala. Kaya mula noon, mas malalaking misyon na ang haharapin nila para unti-unting mabuksan ang mga alaala ni Morgana. Kinabukasan, pumunta si Yuck kay Sakura at sinabi niyang lilipat na siya sa dorm. Nakiusap din siya kung pwede niyang isabit sa cafe ang original na painting ng kanyang ina, at pumayag si Sakura. Nang makaalis si Yuck, napansin ni Sakura na hindi pala masama ang painting. Pagkatapos noon, unti-unting kumalat ang pangalan ng Phantom Thieves sa mga kabataan, at mas lumawak ang landas na tinatahak nila. Pero matapos humawak ng maliliit na kaso, napansin nilang hindi gaanong mahalaga ang mga treasure na nakukuha nila. Habang naliligo sila sa public bath, napag-usapan nilang kailangan na nilang humanap ng mas malaking target para lumakas ang impluwensya nila. Lumabas din sa online surveys na marami pa ring tao ang hindi lubos na naniniwala sa Phantom Thieves. Binalaan sila ni Morgana na nagsisimula na ring kumilos ang pulis, kaya hindi na magiging ganoon kadali ang mga susunod nilang galaw. Sinabi rin ni Morgana na dapat pagbutihin nila ang pag-aaral para hindi maging kainahinala ang biglang pagbagsak ng grades. Pero malinaw na hindi gusto ni Ruji ang ideyang iyon. Kinabukasan sa school, nakipagkita si Ruji kay Ren ng palihim dahil may bagong impormasyong natuklasan siya, tungkol ito sa isang at-home maid service. Siyempre, ang service na iyon ay para lang talaga sa mga adult, hindi para sa mga high school student tulad ni Ren at Ruji, pero narinig ito ni Kashima at gusto rin niyang sumama at subukan, at sa totoo lang si Ruji ang nakaisip ng lahat ng ito hindi lang para sa experience kundi dahil umaasa siyang makahanap ng bagong paraan para kumita ang Phantom Thieves, dahil sobrang kulang na talaga sila sa pera para ipagpatuloy ang kanilang mga ginagawa. Noong gabing iyon, dumaan si Ren sa klinik ng doktor, at napansin nitong parang mas nagiging mature na ang style ni Ren kaya sinabi nitong maghanda siya para sa panibagong drug trial. Pagkatapos ay pumunta ang grupo sa isang apartment na hiniram mula sa kakilala ni Ruji at doon nila in-order ang service para subukan. Hayaan di nagtagal ay dumating ang mga maid, at dahil sobrang nahihiya sina Ruji at Kashima, nagtago sila sa balcony at hinayaan si Ren ang umarap. Pagpasok pa lang ng maid, napansin ni Ren na sobrang pamilyar ng boses nito kaya iniwasan niya ang tingin, pero patuloy itong nagtatanong at pilit na gustong makita ang mukha niya, hanggang sa mapansin nitong minor de edad pa siya at balak na sanang umalis, pero biglang nagsalita si Ruji kaya nabuking silang lahat, at doon napagtanto ni Ren na ang maid pala ay si Miss Wakami, ang homeroom teacher niya. Inakala ni Miss Wakami na nalaman ni Ren ang service dahil sa English teacher na si Chono, at sinabi nitong palalampasin na lang ang nangyari basta kalimutan na niya ito. Kinabukasan, hindi pa rin mawala sa isip ni Ren ang nangyari at pinayuhan siya ni Morgana na kausapin si Miss Wakami tungkol sa dahilan kung bakit niya ginagawa ang ganitong trabaho, at napansin din ni Ren na tila may alitan sina Miss Wakami at Teacher Cho, kaya nang makita niyang nahihirapan si Miss Wakami, tumulong siya at nagpaliwanag na lang na nagtututor ito after hours dahil madalas itong umalis ng maaga. Maya-maya, nag-message si Ruji kay Ren at sinabing nagbago ang isip niya at magfo-focus na lang siya sa pag-e-ensayo ng katawan sa bakasyon, pero kalaunan ay nakasalubong niya ang mga dating miyembro ng old track team at sinabi ng mga ito na kahit mag-training pa siya ay hindi pa rin siya tatanggapin sa bagong track club, at doon lang nalaman ni Ruji na may bagong track club pala na hindi niya alam, kaya naging tahimik at malalim ang iniisip niya. Dahil dito, muling tinawagan ni Ren ang maid service para imbitahin ulit si Miss Wakami. At sa pagkakataong ito ay tinanong niya ito tungkol kay Ruji, dahil hinala ni Ren na ang pagrerebelde ni Ruji noon laban kay Kamashida ay may kinalaman sa paglapastangan nito sa ina ni Ruji, kaya siya naging marahas at problematic, at kahit hindi sigurado si Miss Wakami sa detalye, alam niyang si Ruji ay siguradong magwawala kapag may nagsalita ng masama tungkol sa kanyang ina, at nabanggit din niya na ang bagong track club ay nasa ilalim ng isang partikular na guro. Sumama si Ren kay Ruji para imbestigahan ang guro na namamahala sa bagong track club dahil halatang wala itong karanasan sa track and field at dati pa itong nagtatrabaho sa ilalim ni Kamashida. At nang pumasok sila sa isang bar ay narinig nila na may isang dating miyembro ng old track team na nag-leak ng mga sikreto ng lahat kay Kamashida, kaya kinabukasan ay natukoy nila kung sino ang impormante at inamin nitong sinadya niyang ipagkanulo ang mga kasama niya para lang hindi siya pahirapan ni Kamashida. Kahit biktima rin si Ruji, pinili pa rin niyang patawarin ng impormante dahil gusto niyang magkaayos silang lahat at muling makabuo ng maayos na track club, at kahit alam niyang wala siyang karapatang magsalita dahil siya rin ang dahilan kung bakit nabuwag ang club noon, sinabi niyang kung kailangan nilang may mapagbuntunan ng galit ay pwede nila siyang suntukin kahit once lang, at ginawa nga iyon ng mga dating kaibigan niya,
at matapos iyon ay tuluyan silang nagkaayos. Dahil dito, nakaramdam ng ginhawa si Ruji dahil hindi na niya kailangang makonsensya tuwing nakikita niya ang mga dating katim niya. Pagkatapos nito, muling nakipagkita si Ren kay Miss Wakami, at natuwa ito dahil nakatulong si Ren sa pag-aayos ng problema ng track team, at bilang pasasalamat ay binigyan siya ng special deal na pwede niya itong tawagan anumang oras kung kailangan niya ng tulong tulad ng laundry, cleaning, o kahit massage. Ilang araw ang lumipas at biglang napansin ni Ren na sinusundan siya ng student council president na si Makoto, pero sa halip na ipagpatuloy ang pagsunod ay tumulong ito sa isang matandang babae at kahit siya mismo ay hindi maintindihan kung bakit ganoon ang ginawa niya. Kinabukasan, dinala ang buong klase ni Ren sa isang television station para sa field trip, pero nainip lang si Ruji at walang tigil sa pagrereklamo, at habang lunch ay napag-usapan nila si Kashima na ayon kay Ren ay namamasyal lang. Akala ni Ruji ay makakauwi na sila agad pero may isa pa palang filmang session sa hapon, at laking gulat nila nang malaman na interview pala ito kasama si Aki, na kasalukuyang nag-iimbestiga sa mga kaso na may kinalaman sa Phantom Thieves. Sinabi ni Aki na kahit ginagawa ng Phantom Thieves ang tama, lumalabag pa rin sila sa batas dahil pinipilit nilang baguhin ang puso ng mga tao, at inimbitahan niya si Ren na magbahagi ng opinyon, kaya nagmukhang parang dalawang magkasalungat na puwersa sina Ren at Aki na parehong nagtatanong at sumusubok sa isa't isa. Binigyang diin ni Aki na kung may kakayahan ang Phantom Thieves na baguhin ang puso ng tao, may posibilidad din itong magamit sa masama, gaya ng train accident noong mga nakaraang buwan. Pauwi na ang grupo nang magdesisyon silang kumain muna at maging mas maingat dahil malinaw na nakaabang na sa kanila sina Aki at ang polis, at nang magalok si Aki na sumama sa kanila sa pagkain ay tumanggi si Ren dahil ayaw niyang may mapanganib na taong tulad ni Aki na malapit sa kanila. Samantala, patuloy na pinipressure ng principal ang student council president na si Makoto para tukuyin kung sino ang Phantom Thieves. Habang sabay-sabay din niyang inaasikaso ang napakaraming gawain sa student council kaya sobra na siyang napapagod, at isang araw ay narinig niya sina Ren, Ruji, at Tamaki na may pinag-uusap ang kakaiba kaya tinanong niya kung kailangan ba nila ng tulong, pero hindi siya pinagkatiwalaan ni Tamaki dahil hinayaan ng student council na maghari-harian noon si Kamashida, at dahil hindi nanalo si Makoto sa argumento ay umalis na lang siya. Dahil dito, mas naging desidido sina Tamaki at Ruji na ipagpatuloy ang kanilang mga misyon kahit may banta mula sa polis at kay Aki, ngunit narinig pala ni Makoto ang mga salitang iyon, kaya tinawag niya si Ren pagkatapos ng klase at napilitan si Ren na dalhin siya sa grupo, at doon ay diretsahan niyang sinabi na alam na niya na sila ang Phantom Thieves, pero hindi niya sila isusumbong dahil gusto niyang makita kung ano talaga ang kahulugan ng justice para sa kanila. Binigyan niya sila ng isang misyon na baguhin ang puso ng isang mafia boss na nagpapadala ng mga tauhan para manghuli at mang-recruit ng mga kabataan sa drug dealing gamit ang kunwaring job recruitment, at kapag nakapagdala na ng drugs ang mga kabataan ng hindi nila alam, doon sila tinatakot para hindi na makatakbo. Wala siyang impormasyon tungkol sa mismong boss at alam lang niya ang paraan ng recruitment, kaya noong hapon na iyon ay naghiwa-hiwalay sila sa maliliit na grupo para makaakit ng pansin ng mga drug dealer, pero nang magkaroon na ng pagkakataon ay masyadong naging matalino si Makoto kaya napansin ng mga tauhan na hindi siya madaling malinlang at agad silang umalis. Humingi si Makoto ng contact number ni Ren para mas madali ang communication, at kalaunan ay muling nagkita ang grupo sa isang restaurant kung saan napagtanto nilang sobrang delikado at mahirap ang kasong ito, pero kung ganoon kalakas ang mafia boss ay siguradong may sarili itong palas at napakalaki ng treasure. Napagdesisyonan nilang ang unang clue na kailangan nila ay ang pangalan ng mafia boss, at naalala ni Ruji ang phone number ng journalist na si Aya na nag-iimbestiga noon sa bahay ni Ikarusay, kaya kinontak nila ito, at bago pa man matapos ang oras nila sa cafe ay nag-reply na si Aya. Kinagabihan, pumunta sina Ren at Ruji sa meeting spot sa Shinjuku, pero sa daan ay hinaras si Ruji ng ilang flamboyant na lalaki at nag-text si Aya na paalis na siya kaya napilitan si Ren na mauna at iwan si Ruji, at sa isang bar ay nakipagkita siya kay Aya para humingi ng impormasyon tungkol sa mafia, pero kapalit nito ay gusto niyang malaman ang detalye tungkol sa mga inabuso ni Kamashida. Pumayag ang grupo at si Kashima ang baalang magbigay ng impormasyong iyon, at pagkatapos ay ibinigay ni Aya ang isang pangalan, si Junya, na posibleng mafia boss na hinahanap nila, at sinabi niyang kung gusto pa ni Ren ng mas malalim na detalye ay kailangan na niyang mag-imbestiga mag-isa. Kinabukasan, pumunta ang grupo ni Ren sa Shibuya, at kinumpirma ni Yok na tama ang pangalang nakuha nila at ang lalaking ito ay may napakalaking ambisyon pagdating sa pera. Kaya naisip ng grupo ang panibagong keyword na bank, at nagtanong sila sa sarili nila kung posible bang magkaroon ng sariling bank ang isang mafia boss,
hanggang sa mapagtanto nila na posibleng ang buong Shibuya mismo ang itinuturing nitong pera niya, at agad na nag-react ang Metaverse Navigator, binago ang Shibuya at ipinakita ang isang napakaluhong estate sa pinakatuktok. Samantala, nakipagkita si Aki kay Makoto, dahil kapatid niya si Nijima, ang inspektor na nag-i-interrogate kay Ren sa kasalukuyan at kasamahan din ni Aki, at alam ni Aki na may impormasyon si Makoto tungkol sa Phantom Thieves, pero hindi ito pwedeng ibahagi dahil sa isang pangako. Noong gabing iyon, umuwi si Makoto at tinanong ang kapatid niyang si Nijima kung makatarungan ba talaga ang Phantom Thieves at kung papanig ba sa kanila ang kanilang ama na buong buhay ay inalay sa justice, pero malamig ang sagot ni Nijima dahil naniniwala siyang walang kabuluhan ang ganoong justice, dahil isinakripisyo ng ama nila ang sarili nito at iniwan silang magkapatid na mag-isa, kaya nasaktan si Makoto sa sinabi ng kapatid niya. Samantala, nadiskubre ng grupo ni Ren na sa mata ng mafia boss, ang mga tao ay parang walking ATMs lang, at nang magtanong sila kung paano makakarating sa upper floors ay wala ni isa ang makasagot dahil ubos na ang lahat, kaya napilitan silang lumabas ng metaverse at mag-isip ng ibang paraan. Kalaunan ay muling nagtipon ang grupo at dumating si Makoto, at kahit nakita niyang nahihirapan ang lahat ay sinabi ni Tamaki na kung wala siyang maitutulong ay mas mabuting mag-observe na lang siya, pero ayaw ni Makoto na matawag na useless kaya sinabi niyang siya na ang gagawa ng paraan para makilala si Junya, kaya tinawagan niya si Ren at pina-record ang call. Nakipagkita siya sa mga tauhan ni Junya at iginiit na gusto niyang makausap ang boss nila, hanggang sa dalhin siya sa isang nightclub kung saan niya hinarap si Junya, pero agad nitong napansin na may recording at pinatay ang phone, at nang dumating ang grupo ni Ren ay nakuhanan na sila ng litrato at tinakat silang ipapadala sa school para ma-expel dahil pumasok sila sa adult district kahit estudyante pa lang, at pinagbabayad pa sila ng 3 million yen kapalit ng pananahimik. Pauwi, humingi ng paumanhin si Makoto dahil nadamay ang lahat, pero sinabi ni Yak na kahit magbayad sila ay hindi pa rin titigil si Junya, kaya tinanong ni Ren si Makoto kung bakit pilit niyang hinahabol ang kasong ito, at sinabi nitong gusto lang niyang maging kapakipakinabang dahil pakiramdam niya ay walang silbi ang student council, lalo na matapos hayaang maghari si Kamashida noon. Dahil dito, nagkaisa ang grupo na baguhin ang puso ni Junya at napagtanto nila na dahil sila na mismo ang target nito, posible na silang makapasok sa bank palace niya. Pinayagan na rin ng grupo na sumali si Makoto dahil hindi na siya outsider, kaya dinala siya ni Ren sa metaverse at ipinaliwanag kung ano talaga ang ginagawa nila, at mabilis niyang naintindihan na binabago nila ang cognition ng mga villain. Dahil dito, binigyan sila ng diretsyong daan papasok sa bank palace ni Junya, at pagpasok pa lang ay tinanong na sila ng mga guard kung sino sila, kung saan sinabi nilang mga customer sila kaya agad lumitaw si Junya at sinabi na kung wala silang pera ay pwede nilang ipambayad ang sarili nilang katawan sa pamamagitan ng pagtatrabaho para sa kanya, at alam din niya kung sino si Makoto bilang kapatid ng prosecutor na si Nijima na may kilalang reputasyon. Pero pagod na si Makoto sa palaging pagsunod at gusto na niyang kontrolin ang sarili niyang buhay, at dahil sa pagtindig niya laban sa utos ng iba ay nagising ang persona niya na isang motorcycle, at sabay-sabay nilang tinawag ang kanilang mga persona para labanan ang mga guard ni Junya. Gusto sana ni Makoto na siya mismo ang humarap kay Junya pero sinabi ni Morgana na umatras muna sila dahil alam na nila ang daan pabalik, kaya binuksan ni Makoto ang escape route at nagalit si Junya sa mga sumalungat sa kanya. Pagbalik nila sa totoong mundo ay agad nagpadala si Junya ng urgent message kay Makoto dahil halatang nabalisa siya sa pagpasok ng grupo sa bank niya, at kahit masaya si Makoto na nagbabago na siya ay nalungkot din siya dahil kailangan niyang kumontra sa kapatid niya. Samantala, si Nijima ay patuloy na nakikinig sa kwento ni Ren at nagpa siya na huwag muna siyang husgahan. Sa mga sumunod na araw, hiniling ni Makoto kay Ren na samahan siya sa mga lugar na pinupuntahan ng normal na estudyante para mas makihalubilo siya, habang araw-araw namang ini-infiltrate ng grupo ang bank ni Junya para mag-recon, at tuluyan na ring nagkaayos sina Tamaki at Makoto, kung saan sinabi ni Tamaki na kasalanan talaga ni Kamishida ang lahat noon pero humingi pa rin ng paumanhin si Makoto dahil wala siyang nagawa bilang student council president. Dahil dito, naisip ni Makoto na pwede siyang maging strategist ng grupo dahil madalas silang walang malinaw na plano, at matapos ang ilang araw ng reconnaissance ay nakuha nila ang susi papasok sa safe ni Junya. Unti-unti ring naging meeting place ng Phantom Thieves ang kwarto ni Ren, at nang tuluyan nilang makita ang treasure ni Junya sa loob ng safe ay napansin nilang hindi pa ito materialized, kaya ang susunod nilang hakbang ay magpadala ng threatening calling card para paniwalain si Junya na nasa panganib ang treasure niya, at para mangyari iyon ay ipinaskil ni Makoto ang mga poster sa iba't ibang eskinita ng Shibuya para makita ng mga tauhan ni Junya at siguradong makarating mismo sa kanya. Kahit narinig ni Junya ang banta ng Phantom Thieves ay hindi pa rin siya mukhang natatakot.
At si Ruji pa rin ang pinaka-nahirapan dahil siya ang nagkabit ng mga poster habang iniiwasan ang mga tauhan ni Junya. Pagkatapos nito ay pumasok muli ang grupo sa Metaverse Navigator at bumalik sa safe ng bangko ni Junya kung saan tuluyan siyang nagpakita at nag-transform bilang isang langaw na hindi tinatablan ng kahit anong atak. Kaya binuksan niya ang safe at inilabas ang mechanical pig na ipinagmamalaki niya. At dahil sa sobrang lakas ng firepower nito ay napilitan ang buong grupo na umatras. Pero nakaisip ng paraan si Tamaki dahil alam niyang sobra ang pagkahumaling ni Junya sa pera at iyon mismo ang kahinaan niya. Kaya sinunog nila ang pera sa sahig para hamina ang kapangyarihan niya. At doon sabay-sabay na tinawag ng lahat ang kanilang mga persona at tinuluyang talunin ang mechanical pig. Dahilan para sumuko si Junya at ikwento na dahil ipinanganak siyang mahirap ay kinailangan niyang umangat kahit maging marumi. At sinabi pa niyang pwede rin daw nilang gamitin ang kapangyarihan nila para maging katulad niya. Pero mariing tinanggihan ito ng grupo at sinabing hinding-hindi sila magiging kasing kasuklam-suklam niya. Bago tuluyang maglaho ay binalaan pa niya sila tungkol sa isang taong may kaparehong kapangyarihan na may sariling palas at may suot na black mask. Pagkatapos nito ay mabilis na umalis ang Phantom Thieves bago tuluyang gumuho ang bangko. At pagbalik nila sa totoong mundo ay naipit si Morgana ng isang malita na puno ng pera pero peke lang pala ito at hindi pwedeng gastusin. Hindi nagtagal ay umamin si Junya at inaresto ng pulis kaya muling nakilala ang Phantom Thieves pero hindi sila lubos na kinilala dahil pulis ang umaresto. At umaasa na lang sila na hindi sila masyadong mapansin matapos ang insidenteng iyon. Kalaunan ay tinanong ni Makoto sina Jima kung ang Phantom Thieves ba ay tunay na hustisya pero wala na raw siyang pakialam sa hustisya dahil galit siya na dahil sa pag-amin ni Junya ay walang nakakuha ng credit at nawala rin ang chance niya sa promotion. Nakipagkita rin si Ren kay Igor at sa dalawang warden na nagsabing habang dumarami ang taong kasama ni Ren ay unti-unti ring gumagaling ang puso niya kahit naiinis sila sa pagiging kampante niya. At ilang araw matapos iyon ay iniulat sa TV na nahuli ni Akechi ang dalawang political criminals, bago siya dumaan sa cafe ni Sakura para maglaro ng shogi kay Ren at sabihing muli na namang naunahan ng Phantom Thieves ang pulis sa kaso ni Junya, pero patuloy pa rin niyang babantayan kung paano nila binabago ang puso ng mga tao. Hayaan titigil si Akechi sa pag-iimbestiga hanggat hindi niya nalalaman ang tunay na pagkakakilanlan ng Phantom Thieves. Kaya sa mga sumunod na araw ay nagdesisyon ng grupo ni Ren na magpahinga muna at umiwas sa matinding atensyon ng publiko at ng pulis. Lalo na't kanya-kanya rin sila ng pinagkakaabalahan. Habang sina Jima naman ay inatasan ng kanyang superior na siya na ang humawak sa kaso ng Phantom Thieves dahil lumalaki na ang epekto nila sa lipunan. Samantala ay dumalaw si Yusuke kay Ren para humingi ng payo dahil sobra ang stress niya sa pagpipinta dahil may scholarship siya sa school at kailangan niyang sumali palagi sa mga competition para hindi ito mawala. Dahilan para maramdaman niyang hindi na siya nagpinta dahil sa inspiration kundi para sa pera. Kaya hiniling niya kay Ren na samahan siya bilang bodyguard habang pumapasok sila sa metaverse para pagmasdan ng iba't ibang anyo ng puso ng tao at doon kumuha ng inspirasyon. At habang naglalakad sila roon ay nakatulong din ito kay Yusuke at nakatalo pa sila ng ilang kalaban. Pero nang ipakita na ang painting ni Yusuke ay halos walang pumansin at may isang lalaking nagsabing wala raw kaluluwa at sariling identidad ang obra niya dahil puro hiram lang sa iba. Bagay na labis na tumama kay Yusuke, at kalaunan ay nakilala niya ang lalaking iyon bilang si Akiyo. Ang director ng Art Support Foundation, na inalok siyang tulungan at bigyan pa ng sariling studio dahil ayaw niyang masayang ang talento ni Yusuke. Pero napansin ni Yusuke na negosyo lang ang habol nito at gusto lang ibenta ang mga painting niya kaya tinanggihan niya ang alok. Kahit sinabi ni Akiyo na bibigyan siya ng oras para mag-isip. Sa pag-uwi naman ay muling nakasalubong ni Ren si Akechi na nagimbita sa kanya mag-tennis at sinabi na dating magkaibigan sina Akiyo at Mother Aim. Kaya posibleng maulit ang nangyari noon kay Yusuke. Dahilan para hilingin ni Akechi ang tulong ni Ren na ayusin ang isang meeting kay Akiyo para makakuha ng ebidensya. Dahil naniniwala siyang ligtas si Yusuke basta nandoon si Ren, kaya pumayag si Ren at sa mga sumunod na araw ay tinulungan niya si Yusuke sa pagpipinta para sa exhibition ni Akiyo habang lihim ding tinutulungan si Akechi sa pag-iimbestiga sa mga maduduming gawain ng foundation, hanggang sa isang araw ay may bagong lead na nakuha si Akechi at muling nagtipon ng grupo para tulungan si Yusuke sa kanyang desisyon. Naniniwala ang lahat na mali ang pagkaintindi ni Yusuke sa sarili niyang kagustuhan dahil sobra niyang dinidiinan ang ideya na ang pagpipinta ay hindi dapat iniisip ang pera. Gayong okay lang sundan ang passion lalo na kung may kita ito basta huwag lang siyang malunod sa usaping pera at mas pahalagahan din ang mga relasyon sa paligid niya.
At si Ann ay nagbigay pa ng ibang pananaw tungkol sa painting ng nanay ni Yusuke kaya nagdesisyon siyang bumalik muli sa Navigator Metaverse para baguhin ang pananaw at style niya sa pagpipinta. At mula noon ay hindi na siya nakatuon sa madilim na bahagi ng puso ng tao kundi sa mas positibong anggulo. Pagkatapos ay muli nilang nakilala si Akio na umaasang makakakuha pa rin ng magandang painting mula kay Yusuke kahit hindi ito manalo ng first place. Pero wala na itong pakialam dahil ang gusto na lang niya ay magpinta para magbigay ng pag-asa sa makakakita. Tinanong din ni Ren si Akio kung may alam siya tungkol sa 3 Goal Aries na nabanggit noon pero wala siyang alam dahil iyon ang mismong iniimbestigahan ni Akechi. At noong gabing iyon ay naging balisa ang tauhan ni Akio matapos marinig ang usapan tungkol sa 3 lugar at sinubukang sirain ang ebidensya pero agad dumating si Akechi at nahuli siya sa akto sa kasong embezzlement. At sa araw ng exhibition ay nanalo si Yusuke ng first place gamit ang painting na nagpapakita na ang puso ng tao ay may bright side at dark side. Inamin naman ni Akio na pareho sila noon ni Madarame ng passion pero nalunod ito sa desire at sumikat habang siya ay naiwan kaya itinayo niya ang foundation para suportahan ang mga talento. At kahit naintindihan niya na may mabuti ring bahagi si Madarame lalo na sa pamilya nito at ang kahirapan ang nagtulak dito sa krimen ay tinanggihan pa rin ni Yusuke ang alok niya dahil ayaw niyang gawing pera ang kanyang sining at mahulog sa parehong bitag. At nang makauwi si Ren ay nakipagkita siya muli kay Akechi na nagpasalamat sa tulong niya at inalok pa siyang maging partner pero tumanggi si Ren dahil sinusuportahan niya ang Phantom Thieves habang hindi ito sinasang-ayunan ni Akechi. Na naniniwalang maaaring magamit sa kasamaan ng kapangyarihan ng Phantom Thieves kapag nalunod sila sa desire, ngunit para kay Ren ay hanggat may prinsipyo sila kahit kumikilo sa labas ng batas ay maituturing pa rin itong justice, samantalang si Najima naman ay naniniwala sa puntong ito na nagkakamali na ang Phantom Thieves ni Ren at iyon ang dahilan kung bakit siya naaresto. Bago pa man siya ma-prosecute, naniniwala pa rin si Nigima na kailangan niyang mas maintindihan ang kwento ni Ren dahil personal din ito sa kanya at alam niyang ipinagtatanggol ni Ren ang punto na ang Phantom Thieves ay hindi kriminal o masasamang tao na dapat puksain. Pagkatapos noon, ang grupo ni Ren ay nag-focus na lang sa maliliit na insidente sa school para iwas sa mata ng polis, at sabay naman na pinayuhan sila ni Makoto na mag-aral ng mabuti dahil paparating na ang exams. Pagkatapos, humingi si Makoto kay Ren ng tulong, gusto niyang samahan siya sa Red Light District, pero kailangan sundan siya ni Ren para maramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng isang babae na nag-iisa sa ganoong lugar. Mabilis siyang nilapitan ng isang lalaki na nag-alok ng madaling trabaho na may mataas na sahod, kaya pumasok si Ren at hinayla siya palayo. Napansin niya na hindi pa rin tuluyang nawala kay Makoto ang ugali niyang masyadong sumunod sa mga nakatatanda. Natuklasan nila na may babaeng estudyante mula sa school na pumapasok sa isang kahinahinalang lugar, kaya kinabukasan, tinawag nila ang babae sa school para kausapin, at sinabi nitong nagpa-part-time lang siya doon dahil restaurant pala ang lugar. Napansin ng babae ang wallet ni Makoto na isang famous old edition at nagustuhan din niya ang karakter nito. Palagi niyang inisip na parang robot at malayo si Makoto, pero hindi niya inaasahan ang ganitong side nito. Pag-alis ng babae, na-realize ni Makoto na palaging ganito siya tinitingnan ng iba, pero natuwa siya dahil sa tulong ni Ren, unti-unti siyang nagbabago. Pagbalik sa shop ni Sakura, nakasalubong ni Ren si Yusuke. Dahil may business si Sakura, lumabas siya at isinara ang shop ng maaga, at umamin si Yusuke na kahit malaki ang impluwensya ni Ikarusay sa kanya, hindi niya may kakailan na si Ikarusay ang nag-iisang pamilya niya hanggang ngayon. Samantala, hindi pa rin matanggap ni Nijima na ang kapatid niyang babae ay isang Phantom Thief. Naniniwala pa rin siya na tama ang kanyang sariling sense of justice, at ang hustisyang hinahangad ng Phantom Thieves ay magdudulot lang ng self-destruction. Dati, nagkwento rin si Makoto kay Ren kung dapat ba siyang magpatuloy sa pag-aaral ng mabuti o hindi, dahil palaging nabubuhay siya ayon sa expectation ng teachers at ng kapatid niyang babae kaya sinubukan niyang mag-excel, pero ngayon ay hindi na niya gusto sundan ang career sa law tulad ng kapatid niya at naguguluhan siya sa tunay niyang kagustuhan. Si Kashima naman ay nakipagkita kay reporter Aya at nadismaya dahil malayo sa inaasahan ang imahe ni Aya mula sa ipinakilala ni Ren, at natuklasan niya na ang bagong kaibigan ni Makoto ay may boyfriend na. Nang ipakita ng kaibigan ang picture ni Makoto sa boyfriend niya, may medyo sly expression ito. Hindi nagtagal, nakatanggap si Ren ng request mula kay Makoto, kaya inihanda niya ang sarili para samahan siya sa isang double date. Doon, sinubukan ng lalaki na lumapit kay Makoto at aktibong humingi ng number niya, kaya nagduda si Ren sa kanya.
Ilang araw ang nakalipas, tumawag si Makoto kay Ren at inamin na siya rin ay nagduda sa boyfriend dahil may mga balita tungkol sa mga lalaki na dinadaya ang mga kabataang babae at dinadala sa mga lugar na delikado. Ang ama niya, na pulis, ay minsang nasangkot sa aksidente habang iniimbestigahan ang ganitong kaso kaya napilitan ang kapatid niyang babae na akuhan lahat ng responsibilidad matapos mamatay ang kanilang ina. Unti-unti, nadama ng kapatid niya ang paghamak sa ama, pero hinahangaan pa rin ni Makoto ang sense of justice ng ama niya. Kaya gusto niya na tulungan siya ni Ren hanapin ang sarili niyang paraan ng pamumuhay. Napansin din ni Makoto noon na kakaiba na humiram ng pera ang kaibigan niya para tulungan ang boyfriend, dahil alam niya malinaw na nagsisinungaling at sinasamantala ito. Nagkaroon sila ng maikling investigasyon at binalaan ang kaibigan ni Makoto. Ngunit noong hinarap ang boyfriend, tuloy-tuloy itong nagsisinungaling. Kaya tinanong ni Makoto kung bakit hindi niya ginamit ang tunay na pangalan ng kaibigan at palaging tinawag lang itong princess. Sinabi niya rin ang pangalan ni Makoto, pero iyon ay dahil nag-disguise si Makoto bilang kaibigan niya para i-text at ayusin ang pagkikita. Nakita ng babae ang totoong mukha ng lalaki, pero ayaw pa rin paniwalaan at inisip na siya lang ang lahat sa kanya, pero bukod sa lalaki, naroon din si Makoto na laging nagmamalasakit at tinitingnan siya bilang kaibigan, kaya nahihiya at tumakbo ang babae. Gusto ng boyfriend na ayusin ang sitwasyon kay Makoto, pero pumasok si Ren kaya umalis din ito. Nang gabing iyon, inutusan ang Phantom Thieves na ayusin ang personalidad ng boyfriend, kaya pumasok sila sa ibang mundo at hinarap ang lalaki para burahin ang kanyang inner darkness gamit ang persona. Mabilis na nakabalik ang grupo. Habang pauwi, sinabi ni Makoto kay Ren na bumalik sa normal ang babae at tinanggap na pakawalan ang boyfriend, at sabay niyang pinili ang sariling landas, maging pulis tulad ng ama niya. Sinabi rin ni Ren kay Nigima na hindi na inosente si Makoto tulad ng inaakala niya, kaya pansamantala nitong isinantabi ang usapin at gusto nang ipagpatuloy ni Ren ang kwento tungkol sa susunod na kaso, dahil ang susunod na target ay wala pang pangalan pero tahasang nagdeklara ng digmaan laban sa Phantom Thieves. Malamang ang kasong ito ay sanhi ng boss ni Nigima dahil nagsimulang hindi niya gusto kung paano pinupuri ng online community ang Phantom Thieves. Sa mga panahong iyon, kakapagtapos lang ng exam ang buong school ni Ren at nagpasya silang mag-celebrate sa Fairyworks Festival. Hayaan di nagtagal, nagtipon ang buong grupo para dumalo sa festival, pero habang nasa kalagitnaan nito ay umulan, kaya naghanap sila ng masisilungan sa labas ng convenience store. Sa huli, pumasok sila para bumili ng kailangan nila at medyo masikip sa loob. Nararamdaman ni Ruji na naiboard siya dahil bihira lang sila magkaroon ng pagkakataon na mag-celebrate matapos ma-reform ang isang malaking tao. Ayaw ni Ruji na manatili sa dilim ng matagal, pero sa ngayon, wala silang makitang taong kasing level ni Ja para palawakin ang kanilang reputasyon. Kinabukasan, isang international hacker organization na tinawag na MED ang nagpadala ng challenge message sa Phantom Thieves. Gusto nilang sumali ang Phantom Thieves sa kanila dahil sila raw ang tunay na hustisya. Kung hindi, babagsak ang Hammer of Justice sa kanila. Ang grupong ito ay dating mga hackers na kumukuha ng illegal na impormasyon mula sa mga kumpanya at inilalantad ito sa mundo. Sa simula, parang para sa hustisya, pero kalaunan ginamit nila ang impormasyon para sa kita at pananakot sa mga kumpanya. Sabi ni Tamaki at Makoto, hindi nila kailangang makinig dahil ligtas pa rin ang kanilang pagkakakilanlan. Sinabi naman ni Kashima kay Ren na nagkakaroon ng problema ang Phantom Thieves website dahil sa hackers, pero kumpiyansa siyang kaya niya itong ayusin. Ngunit sa klase noong araw na iyon, sabay-sabay nagring ang phones ng lahat ng estudyante sa klase ni Ren. Pagkatapos, pumunta si Ren sa doktor para i-check ang kanyang kalusugan at pinaupo siya habang nagpapahinga matapos subukan ang gamot. Biglang nag-text kay Ren ang isang anonymous na tawag sa sarili na Alibaba, dahil alam niyang si Ren ang leader ng Phantom Thieves. Sabi ng taong ito, siya ang nasa likod ng phone incident sa klase at handa siyang magbigay ng impormasyon at tulungan si Ren labanan ang MED. Maaari ring sabihin ni Ren sa kanyang teammates dahil alam niyang nagkakaisa ang Phantom Thieves. Siyempre, may kondisyon din siya, kailangan niyang mag-reform ang buong grupo para sa kanya. Ipinakita ni Ren ang messages sa grupo at nagduda sila na baka alam ni Alibaba ang tungkol sa kanila dahil nahack niya ang chat history nila. Pero nakakapagtaka na aktibo siyang nakipag-negotiate, kaya nagdesisyon ang grupo na sa ngayon ay personal na lang sila magkikita para sa mga importanteng usapin, at ang texting ay para sa normal na komunikasyon lang. Hayaan di nagtagal, may sulat na dumating kay Ren na may lamang calling card na karaniwang ginagamit nila bago mag-reform ng tao, pero wala itong pangalan ng target.
Nag-text muli si Alibaba kay Ren, kaya humingi si Ren ng pangalan ng taong kailangan ay reform at kung saan sila pwedeng makipagkita. Sabi ng taong ito, ang target ay si Sakura Futa, pero matapos ang ilang pag-uusap, naintindihan niya kung paano gumagana ang Phantom Thieves, kaya kusang loob siyang umatras at sinabi na huwag na nilang hanapin si Futa. Sa huli, hindi pa rin nila maintindihan kung sino ang si Sakura Futa. Naalala ni Yuck na ang may-ari ng kafe ay may apelyidong Sekira, kaya maaaring ang target ay kilala ng may-ari ng kafe. Pagbalik nila sa kafe, napansin ni Ren na nandito si Nigima, at nakikipag-usap siya sa may-ari tungkol sa isang tao na si Futa, na kailangan pumunta sa korte para alisin ang parental rights. Kaya kinumpirma ni Ren na ang may-ari ng kafe ang ama ni Futa, at mukhang inaakusahan ang may-ari na inaabuso ang anak na babae. Pero hindi makakatanong si Ren ng detalye dahil masama ang mood ng may-ari at mukhang handa na siyang paalisin sila. Kahit ganoon, naniniwala silang lahat na hindi masama ang matanda. Ilang araw pagkatapos, biglang nag-blackout ang buong Shibuya at nag-claim ang Med na ito ang kanilang opening move dahil hindi pa rin tumugon ang Phantom Thieves sa kanilang declaration of war. Sinabi nila na ipagpapatuloy nila ang pag-atake sa network ng Tokyo kung hindi ibubunyag ng Phantom Thieves ang kanilang pagkakakilanlan. Alam ng grupo ni Ren na nasa problema sila dahil kahit na umatake si Medj, mapupunta ang sisi sa Phantom Thieves dahil publiko nilang sinasabing kumakatawan sila sa hustisya, pero inuuna ang sariling interes. Kaya nagdesisyon silang kailangan nilang kumilos, at gagawin nila ito sa tulong ni Alibaba. Sinuri ni Makoto ang chat logs ni Ren at Alibaba at na-realize na si Futa pala ang Alibaba, dahil malinaw na iniiwasan nitong makipag-meeting ng diretso. Bumalik sila sa kafe para hanapin ang may-ari, pero wala na siya, kaya pumunta sila sa bahay nito. Pagdating nila, umuulan kaya pumasok sila ng walang permiso. Medyo madilim sa bahay, kaya natakot si Makoto. Nang magtagpo sila kay Futa, parehong sumigaw ang dalawang panig, na nagpatakbo sa may-ari para tingnan ang nangyari. Pagbalik sa kafe, humingi ng paumanhin ang may-ari sa pagtatago ng impormasyon. Sinabi niya na si Futa ay anak ng isang kakilala niya, at matagal na inalagaan ng ina ni Futa ng mag-isa hanggang isang araw ay biglang bumagsak ang kanyang ina sa harap niya, na naging sanhi ng trauma at pagtigil niya sa pakikipag-ugnayan sa iba. Unti-unti siyang tinulungan ng may-ari para magbago at makabalik sa lipunan. Pero ilang buwan bago ito, nagpanik si Futa at inakala na pinapanood siya ng ina, kaya nagkubli siya ulit sa kwarto, at naisip ng may-ari na hindi niya nabigay ang sapat na seguridad para sa kanya. Matapos ang pag-uusap, naging sigurado sila na si Futa nga ang Alibaba at marahil siya mismo ang humingi ng tulong para baguhin ang kanyang personalidad. Gamit ang Navigator Metaverse, nakita nila na may sariling palas din si Futa. Minsan pa, nakipagkita si Ren kay Igor, at sinabi nito na nauubos na ang oras ng Phantom Thieves at tinanong siya kung ano ang gagawin. Napagkasunduan nila na kailangan si Futa kung gusto nilang talunin si Medj, kaya hahanapin nila ang paraan para baguhin si Futa kahit hindi naman siya masamang tao. Kaya ngayong pagkakataon, iba ang magiging plano. Bumalik sila sa bahay ni Futa dahil kailangan nila ang final keyword. Para mabago ang isang tao, kailangan nila ng 3 keywords, una ang pangalan, pangalawa ang lokasyon, at pangatlo ang imahe na kumakatawan sa palas ng taong iyon. Kaya kinumpirma ni Ren na ang may-ari ng kafe ang ama ni Futa, at mukhang inaakusahan ang may-ari na inaabuso ang anak na babae. Pero hindi makakatanong si Ren ng detalye dahil masama ang mood ng may-ari at mukhang handa na siyang paalisin sila. Kahit ganoon, naniniwala silang lahat na hindi masama ang matanda. Ilang araw pagkatapos, biglang nag-blackout ang buong Shibuya at nag-claim ang Med na ito ang kanilang opening move dahil hindi pa rin tumugon ang Phantom Thieves sa kanilang declaration of war. Sinabi nila na ipagpapatuloy nila ang pag-atake sa network ng Tokyo kung hindi ibubunyag ng Phantom Thieves ang kanilang pagkakakilanlan. Alam ng grupo ni Ren na nasa problema sila dahil kahit na umatake si Medj, mapupunta ang sisi sa Phantom Thieves dahil publiko nilang sinasabing kumakatawan sila sa hustisya, pero inuuna ang sariling interes. Kaya nagdesisyon silang kailangan nilang kumilos, at gagawin nila ito sa tulong ni Alibaba. Sinuri ni Makoto ang chat logs ni Ren at Alibaba at na-realize na si Futa pala ang Alibaba, dahil malinaw na iniiwasan nitong makipag-meeting ng diretso. Bumalik sila sa kafe para hanapin ang may-ari, pero wala na siya, kaya pumunta sila sa bahay nito. Pagdating nila, umuulan kaya pumasok sila ng walang permiso. Medyo madilim sa bahay, kaya natakot si Makoto nang magtagpo sila kay Futa. Parehong sumigaw ang dalawang panig, na nagpatakbo sa may-ari para tingnan ang nangyari.
Pagbalik sa cafe, humingi ng paumanhin ang may-ari sa pagtatago ng impormasyon. Sinabi niya na si Futa ay anak ng isang kakilala niya, at matagal na inalagaan ng ina ni Futa ng mag-isa hanggang isang araw ay biglang bumagsak ang kanyang ina sa harap niya, na naging sanhi ng trauma at pagtigil niya sa pakikipag-ugnayan sa iba. Unti-unti siyang tinulungan ng may-ari para magbago at makabalik sa lipunan. Pero ilang buwan bago ito, nagpanik si Futa at inakala na pinapanood siya ng ina, kaya nagkubli siya ulit sa kwarto, at naisip ng may-ari na hindi niya nabigay ang sapat na seguridad para sa kanya. Matapos ang pag-uusap, naging sigurado sila na si Futa nga ang Alibaba at marahil siya mismo ang humingi ng tulong para baguhin ang kanyang personalidad. Gamit ang Navigator Metaverse, nakita nila na may sariling palace din si Futa. Minsan pa, nakipagkita si Ren kay Igor, at sinabi nito na nauubos na ang oras ng Phantom Thieves at tinanong siya kung ano ang gagawin. Napagkasunduan nila na kailangan si Futa kung gusto nilang talunin si Majd, kaya hahanapin nila ang paraan para baguhin si Futa kahit hindi naman siya masamang tao. Kaya ngayong pagkakataon, iba ang magiging plano, bumalik sila sa bahay ni Futa dahil kailangan nila ang final keyword. Para mabago ang isang tao, kailangan nila ng 3 keywords, una ang pangalan, pangalawa ang lokasyon, at pangatlo ang imahe na kumakatawan sa palas ng taong iyon. Tumanggi si Futa na lumabas, pero nag-message siya kay Ren. Doon niya nalaman na tinitingnan ni Futa ang kanyang kwarto bilang kanyang tomb, kaya sapat na ang kanilang datos at pumasok sila sa Navigator Metaverse. Dinala sila sa isang disyerto na sobrang init, kaya si Morgana ay nag-transform bilang kotse para ihatid sila. Dinala sila sa isang tomb at pumasok sa loob, na natiling normal ang kanilang outfits dahil hindi sila itinuturing na kalaban ng may-ari ng lugar. Pero pagpasok nila, nakatagpo nila si Futa at nalaman na traumatized siya ng lipunan dahil sinisisi siya ng lahat sa pagkamatay ng kanyang ina, na unti-unting bumuo sa isip niya na dapat siyang mamatay sa kwarto na iyon. Pagkatapos, naglaho siya at gumawa ng mga traps para pigilan ang grupo ni Ren, kaya napilitan silang umatras at magplano kung paano baguhin si Futa dahil kailangan nila siya para harapin si Majd. Bumalik si Ren at nakita ang may-ari na nakikipagkita muli kay Najima, ngunit tumanggi siyang i-handover si Futa sa iba. Gabing iyon, pumasok muli ang grupo sa tomb at dumaan sa maraming traps. Muling nakatagpo si Futa at dinala sila sa mas malalim na lugar, pero kailangan pa rin nilang lutasin ang traps. Una nilang nakita ang alaala kung paano diskriminado si Futa ng mga adults na tumangging i-adopt siya dahil iniisip siyang malas. Sunod ay ang eksena ng kanyang ina na tumakbo sa harap ng kotse, na simula ng trahedya ni Futa. Pagkatapos ng maraming traps, nalaman nila na may mental disorder ang ina ni Futa at madalas siyang pagsabihan. Natagpuan nila ang sealed door ng kwarto ni Futa, o sa madaling sabi, ang treasure room, pero nakalock at sinabi ng Shadow Futa na kailangan nila ng permiso ng tunay na Futa para makapasok. Tinanong ng Shadow Futa kung hanggang kailan siya tatakbo at sinabing kung tatanggi siyang magbago, haharapin niya ang Phantom Thief sa mundo na iyon. Kinabukasan, muli silang nakipagkita kay Futa at gusto nilang buksan niya ang pinto para sa kanila. Binanggit ni Ren ang Shadow Futa at sinabi na siya mismo ang kailangan magbukas ng pinto at lumabas. Bagamat binuksan ni Futa ang pinto, nagtago pa rin siya hanggang dulo. Sinubukan nila siyang kumbinsihin at ipinaliwanag na kailangan niyang buksan ang kanyang puso para mabago siya. Sa wakas, lumabas si Futa mula sa closet para harapin sila. Samantala, pumunta si Haya sa may-ari ng gun shop na madalas puntahan ng grupo ni Ren para ibenta ang mga treasure mula sa mga taong nabago nila. Kahit nakuha ni Haya ang mga imahe ng items na binibenta, ayaw ibunyag ng may-ari ang impormasyon ng customer. Kaya gusto ni Haya makita kung ano ang susunod na galaw ng Phantom Thieves kapag magsisimula ang banta ni Majd kinabukasan. Samantala, nakuha na ng grupo ang gusto nila, si Futa mismo ay kusang loob na hinarap sila. Agad na nagtago muli si Futa sa closet, at nagpa siya ang grupo na lumabas muna upang tingnan kung pwede na bang pasukin ang kwarto sa tomb. Pagkalabas nila, lumabas si Futa at narinig na rin niya ang tungkol sa Metaverse Navigator, kaya sinubukan niyang i-check ito. Nang muling pumasok ang grupo sa tomb, bumukas na ang pinto at nakapasok sila sa treasure room, ngunit nakatagpo nila ang guardian nito, na siyang ina ni Futa. Pumasok din si Futa at hindi pa rin niya maintindihan ang nangyayari. Naniniwala pa rin siya na siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina, pero gustong ipaalala sa kanya ni Shadow Futa ang mga sinabi ng kanyang ina, kahit madalas siyang pagsabihan, ginawa lang iyon ng ina dahil sa pressure sa research. Pagkatapos makumpleto ang research, mas maraming oras sana ang gugugulin ng ina kay Futa.
Ang paniniwala ni Futa na galit sa kanya ang ina ay dahil sa suicide note na binasa ng mga kasamahan ng kanyang ina sa mga kamag-anak nito, kaya sinisi siya sa pagkamatay ng ina. Sa totoo lang, panlilin lang iyon ng mga kasamahan upang nakawin ang research ng ina. Kaya, ano ang pipiliin ni Futa, ang kasinungalingang gawa ng ilusyon o ang katotohanan mula sa kanyang puso? Pinili ni Futa na tumayo at labanan ang kasinungalingan. Nagising ang kanyang persona at nakipagtulungan sa grupo ni Ren. Pinagsama nila ang lakas at natalo ang Shadow na matagal nang gumulong kay Futa. Nangako si Futa na tutulungan niya sila labanan si Majd, at pag-alis niya, nagsimulang gumuho ang Tom dahil siya ang tunay na treasure. Pagbalik sa totoong mundo, tinawag nila ang doktor upang suriin si Futa, at sinabi ng doktor na kulang siya sa muscle dahil sa kakulangan ng activity. Nagpasalamat ang may-ari sa buong grupo sa pagtulong kay Futa at binigyan si Ren ng set ng ticket sa Skyscraper Amusement Area, kahit nag-aalala pa rin sila kay Majd. Sa ngayon, nag-relax na lang sila at hinihintay bumangon si Futa. Hi Andy, nagtagal, bumalik si Ren at nakinig sa may-ari na nagkwento na si Futa's mother ay nag-research at si Nigima ay palaging dumadating para alamin ang research. Dumating si Futa sa cafe sa kanyang sarili, at natuwa ang may-ari na bumalik siya sa normal. Tinupad ni Futa ang pangako at mabilis na nahak si Majd ng malinis, kaya muling nakilala ang Phantom Thieves sa pagprotekta ng kanilang reputasyon. Hi Andy, inaasahan ni Najima na madali lang nilang naayos ito, kaya gusto niyang ipagpatuloy ni Ren ang kwento. Inamin din ni Futa na siya pala ang founder ng Majd. Ginamit niya noon ang kanyang hacking skills para sa hustisya, pero lumaganap ito at maraming tao ang ginamit ang pangalang Majd para gumawa ng masama. Hi Andy, gusto ni Futa na mailantad ang sarili, kaya hindi niya pinansin ang grupo. Gusto naman ni Makoto malaman kung paano nahanap ni Futa ang impormasyon tungkol sa kanila at kung paano siya nakapasok sa Navigator, pero nanahimik ito kaya hindi na pinilit ni Makoto. Pagkatapos, umuwi sila, pero medyo nahuli ang may-ari ng shop dahil plano niya sanang yayain ang buong grupo na kumain para ipagdiwang ang paggaling ni Futa. Dahil nakalabas na ang lahat, si Futa at Ren na lang ang kumain. Pagkatapos ng pagkain, sinabi ni Futa kay Ren na ang kanyang ina ay pinatay para nakawin ang research nito at gusto niyang ilantad ang salarin, ngunit kailangan niya ang tulong ng Phantom Thieves. Kaya sumali si Futa sa grupo, at nagpa siya silang dalhin siya sa labas para muling makibagay sa lipunan dahil summer vacation pa rin. Sa mga sumunod na araw, nagtrabaho si Ren ng part-time habang ang iba, kung libre, ay tinutulungan si Futa linisin ang kanyang kwarto at turuan siya ng karagdagang life skills. Isang araw, tinuruan ng may-ari si Ren gumawa ng curry, at sinubukan niyang gawin ito. Dumating naman sina Yak at Ruji kaya hinayaan niyang matikman nila. Medyo maanghang ang curry ni Ren kaya kinailangan ng may-ari gumawa ng hiwalay na bahagi para kay Futa. Dumating din ang dalawang babae na may dalang swimsuit para kay Futa dahil pupunta sila sa beach. Ilang araw pagkatapos, natanggap ni Ren ang kanyang sahod at inanyayahan ng buong grupo ang isa't isa sa beach. Matapos subukan ng ilang beach activities, gusto ni Futa subukan ng iba pa, kaya nag-invest ng pera si Ren para makapaglaro siya. Pagkatapos ng buong araw, sinabi ni Futa na ang kanyang ina ay nag-research tungkol sa cognitive alteration, isang scientific explanation sa paraan ng Phantom Thieves. Ngunit nais pa rin niyang tuklasin ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang ina, dahil nalaman niyang kapag namamatay ang cognitive self sa cognitive world, nagiging unstable ang real self at nagkakaroon ng mental breakdown. Bago pa man namatay, nagsimula nang magpakita ang ina ng kakaibang sintomas tulad ng pansamantalang pagkawala ng awareness, at ang pagkakabangga niya sa kotse ay dahil dito. Kahit nag-imbestiga si Futa sa lahat ng lugar, wala pa rin siyang natagpuang clue. Naghinala silang may kaugnayan ito sa lalaking may black mask na pinaalalahanan sila ni Jo dati. Natapos ang kanilang usapan at tinanggap ang selfish na dahilan kung bakit sumali si Futa. Sa mga sumunod na araw, mas naging matindi ang pagtutok sa buong grupo mula sa boss ni Najima. Habang nag-e-enjoy pa rin sila sa summer, nagpunta sina Ren at Ruji sa pangingisda at nakatagpo si Miss Kawakami doon na kadalasang naglalakbay para mag-clear ng isip. Nagayos si Ren na makipagkita ulit sa grupo, pero sa gitna ng pangingisda, kinailangan nilang umalis agad dahil nakaranas ng problema si Futa. Hi Andy, pa rin ganap na nakabalik sa normal si Futa at natatakot pa rin sa mga estranghero. Nagkita-kita sila para sabay-sabay pumunta sa Mementos. Doon, pumili si Futa ng codename para sa sarili niya at nakita niyang mas lumawak pa ang mapa ng lugar. Habang mas maraming tao ang nag-a-access ng kanilang website, mas sumikat ang Phantom Thieves at mas lumalawak ang kanilang limitasyon.
Unti-unti, naging kilala ang kanilang grupo at dumami rin ang requests para sa reform. Pagsapit ng katapusan ng summer, naging malaking fenomeno na ang Phantom Thieves. Bigla namang tinawag ni Kashima si Ren para magkita dahil may isang babae na nagtanong tungkol sa website ng Phantom Thieves, pero tila na stand up si Kashima habang napansin ni Ren na mukhang malalim ang iniisip at medyo depressed si Morgana. Nasaksihan din niya si Annie na nawalan ng part-time modeling job dahil may junior na nag-frame sa kanya na hindi seryoso sa modeling, at napagtanto rin ni Annie na hindi pala niya ganoon kagusto maging model, kaya hinayaan na lang niya. Napansin din niya na matagal nang parang mascot si Morgana ng grupo, kaya medyo down din ito. Pagbalik sa shop, sinabi ng may-ari na pinaghihinalaan niyang may kinalaman ng pagkamatay ng ina ni Futa, pero hindi niya ito mapatunayan dahil pinakiusapan siya ng ina ni Futa na alagaan ang anak kung sakali, at natakot siyang sabihin ito kay Futa para hindi maapektuhan. Dumating si Futa at inanyayahan silang pumunta sa Furry Works. Nag-usap sina Ren at Morgana, at naramdaman ni Morgana ang selos sa mga tao, pero naniwala si Ren na tao rin ito at pansamantalang nasa katawan lang ng pusa. Dahil dito, na-revitalize si Morgana at nagpa siya pang tulungan ang Phantom Thieves na palawakin pa ang mementos upang balang araw matuklasan ang katotohanan, at naniwala siyang tunay ngang tao si Morgana. Ilang araw pagkatapos, nagsimulang imbestigahan ng pulis ang Phantom Thieves, at sinimulan nila sa paaralan ni Ren. Pinayuhan ni Miss Kawakami na manatiling kalmado at hayaan muna ang pulis na mag-obserba, at sa susunod na linggo ay may field trip kung saan ang pulis ang magiging safety supervisors. Pinayuhan ni Makoto ang lahat na huwag gumawa ng kakaibang kilos dahil siya ang tatawag bilang representative ng school at hindi malapit sa kanila para magbantay. Pagbalik sa shop, sinabi ni Futa na nag-install siya ng ilang adjustment sa website ng Phantom Thieves na nagpapahintulot na i-filter ang priority names para i-reform, pero naniniwala pa rin sila na dapat bigyang pansin ang misteryosong lalaki na may black mask. At nang marinig na iniimbestigahan din ito ni Najima, hiningi nila kay Makoto na kumuha ng data mula sa kanyang nakatatandang kapatid. Kailangan lang ni Makoto na i-plug ang USB sa personal laptop ni Nigima. Noong panahong iyon, tumawag ang principal sa isang tao at mukhang natakot dahil hindi niya natupad ang hinihingi ng kabilang linya. Nang gabing iyon, sinamantala ni Makoto na nasa bat si Nigima para makopya lahat ng data. Kinabukasan, nag-organisa ang paaralan ni Ren ng field trip sa Hawaii. Paglapag nila, sinamantala ng lahat ang pagkakataon para mag-enjoy, mula sa beach activities, tradisyonal na sayaw, hanggang sa lokal na pagkain. Kinabukasan, hindi inaasahang nakita nila si Yup, na akala nila ay kasama ang school niya sa Amerika, pero dahil sa weather, napunta siya dito. Habang nag-e-enjoy, na-frustrate si Ruji dahil dapat daw ay nanghihikayat sila ng mga babae imbes na gumugol ng oras sa mga bagay na para sa kanya ay walang kwenta. Nang makita ni Ren na inaabuso ng ilang lalaki ang isang babae, agad siyang tumulong. Nang dumating sina Yup at Ruji, sinabi ni Yup na ang babaeng tinulungan ni Ren ay isang sikat na shogi player mula sa school niya. Sa gabing iyon, dumalaw si Ruji sa kwarto ni Ren at Kashima para mag-usap, pero dumating din si Annie para humingi ng pahintulot na mag-stay over dahil inangkin ng roommate niya ang kwarto para dalhin ang boyfriend. Kasabay noon, ang principal, na papunta sana sa police station, biglang nawalan ng malay at nabangga ng kotse. Hi Andy, nagtagal, bumalik si Ren nang hindi alam ang nangyari. Ang unang nakaalam ay si Makoto, agad namang pinaghihinalaan ni Nigima ang Phantom Thieves sa insidente, pero sinabi ni Ren na walang kinalaman ang grupo sa pagkawala ng malay ng principal. Ngunit tinanong sila ni Nigima tungkol sa susunod nilang target at bakit nila pinaghihinalaan ang taong iyon. Ilang araw pagkatapos, inihayag ang pagkamatay ng principal at maraming tao ang pinaghihinalaang sangkot ang Phantom Thieves, pero malinaw na wala silang ginawa. Nang gabing iyon, nagtipon ng grupo para pagsamahin ang impormasyon dahil sa kaso ng principal, higpit na minomonitor ng pulis ang mga insidente ng pagkawala ng malay. Napansin nila na may common point, isang food conglomerate na pag-aari ng CEO na si Okimura ang nakikinabang dahil sunod-sunod na demanda ang mga kakompetensya nito. Pinaghihinalaan nila na ang kumpanya mismo ang sanhi ng mga insidente, pero wala silang ebidensya. Talagang naipit ang grupo dahil naapektuhan nito ang reputasyon nila. Gustong ayusin ni Morgana agad ang kaso, pero sinabi ni Ren na dapat hintayin muna nilang hamupa ang sitwasyon bago kumilos. Nagkaroon ng disagreement ang grupo, at nagalit si Morgana kay Ruji, kaya nag-away sila ng malakas. Pagkatapos, umalis si Morgana at nagpasya na siya na ang aayusin ang kaso ni Okimura at kuhanin ang lahat ng credit.
Samantala, napagpasyahan ni Nanigima at Eikai na kailangan nilang imbestigahan pa ang conglomerate ni Okimura dahil pinaghihinalaan nilang may koneksyon ito sa Phantom Thieves. Samantala, matapos pumasok si Morgana sa palace mag-isa, nabigo siya at nakita ng isang babae, at kinabukasan nagising si Ren at napansin na hindi pa bumabalik si Morgana kaya kinailangan nilang tipunin si Futa at ang buong grupo para hanapin siya. Sabay nilang pinuntahan ang Okimira Corporation at nang alap si Futa ng impormasyon tungkol kay Okimira para makuha ang 3 keywords na kailangan para makapasok sa kanyang palace, ngunit napansin sila ni Akche. Nakita nila ang buong space station na puno ng mga robot sa assembly lines at napagtanto nilang tinatrato ng kumpanya ang mga empleyado na parang basura, pinapaalis o itinapon ng sinumang hindi makasabay sa trabaho, at kahit itatapon sila ay hindi sila mababayaran, pero pansamantala, hindi nila ito iniisip dahil layunin nila ang hanapin si Morgana. Natagpuan nila ang pinto na nangangailangan ng biometric authentication kaya alam nila na kailangan nilang baguhin ang kaisipan ni Okimura para mabuksan ito, ngunit nakita nila si Morgana kasama ang isang babae na may black mask, at mukhang hindi siya ang responsable sa mga insidente ng pagkawala ng malay dahil amateur lang ang kilos at kulang sa karanasan. Matapos magkalat, nagawa ng babae na mabuksan ng pinto pero napalibutan sila ng mga gwardya kaya napilitan silang umatras, at nang makalabas, nagulat si Futa dahil inakala niyang nagtaksil si Morgana, pero naunawaan ni Makoto na ang babae ay si Haro, anak ni Okimira. Nang puntahan nila si Haro, nagulat siya na mabilis nilang natagpuan siya at sinabi na nakilala niya si Morgana noong nakaraang araw at aksidenteng nakapasok sa palas ng ama niya at gusto rin niyang makita kung tunay bang masama ang ama niya gaya ng sinasabi ng media. Kaya pinili niyang tulungan si Morgana sa kasong ito, at sinuportahan din ng Phantom Thieves ang investigasyon, pero naniniwala si Haro na baka hinahabol lamang nila ang ama niya para sa hustisya o kasikatan, habang inuuna niya ang pagtulong kay Morgana. Pag-uwi ni Haro, nakaramdam siya ng pressure dahil pinipilit siya ng ama na makipagrelasyon sa isang mayamang asawa para sa kanyang political ambitions. Pagkatapos, nakipagkita si Ren sa reporter na si Aya para bumili ng impormasyon tungkol kay Okimira at sinabi ni Aya na kakaiba na hindi nakatindig para sa hustisya ang Phantom Thieves sa ganitong oras. Paglabas ni Ren, nakita niya muli ang fortune teller sa Red Light District na nagbasa ng kanyang kapalaran at sinabi na naliligaw siya at hindi pa natatagpuan ang pinakamahalagang bagay. Natuklasan din nila na maraming sunod-sunod na request ang natapos na kaya inakala nilang sina Morgana at Haro ang gumawa nito. Pumunta sila sa shared palace para maghintay at muling nakita sina Morgana at Haro, humingi ng paumanhin si Ruji at tinanong si Morgana na bumalik sa team, ngunit bago makapagbago ng isip si Morgana, may nasabi si Ruji na nakasakit sa pride ni Morgana kaya muling umalis ito. Habang pauwi, biglang pinilit si Haro ng kanyang fiancé kahit ayaw niya, at agad na dumating si Morgana para tulungan siya ngunit natapakan at nawalan ng malay. Narinig ng grupo ni Ren ang ingay kaya dali-dali silang tumakbo at nailigtas si Haro, pero sinabi ng lalaki na ito ay family matter at wala silang karapatang makialam, kaya sinabi ni Makoto na kung may ibang makakita sa eksenang iyon, masama ang tingin sa kanila, kaya napilitan siyang umalis at sinabi na iuulat niya ito kay Haru's father. Dinala ng grupo si Morgana pabalik sa bahay ni Ren at nagdala si Ruji ng first aid supplies, pero hindi naman malala ang pinsala kaya sapat na ang pahinga. Nang magising si Morgana, sinabi niya na dapat siyang hiwalayan sa grupo dahil nakita niya ang sarili bilang pinakawalang silbing miyembro, pero sinabi ng lahat na bawat isa ay may sariling dahilan kung bakit narito at kabilang si Morgana. Kahit iba-iba ang dahilan, kapag magkasama sila, isa silang team, at alam nila na gusto ni Morgana maging tao muli para ma-enjoy ang pagiging kasama nila, at kung wala siya, hindi rin sila magiging ganoon. Naantig si Morgana kaya nagdesisyon siyang bumalik sa grupo. Napagtanto ni Haro na hindi dapat niya itago ang kanyang kagustuhan at dapat magsalita, kaya sinabi niya sa ama niya na ayaw niyang pakasalan ang lalaki. Kinabukasan, bumalik si Haro sa Phantom Thieves at ikinwento ang sitwasyon niya. Noon, ang negosyo ng pamilya ay maliit na kafe lang na pag-aari ng kanyang lolo, na pinapatakbo niya dahil sa passion at nagbibigay saya sa tao, pero dahil dito bumaba ang kita at nagsara ang shop. Kinuha ng ama niya ang negosyo at ginawang malaking korporasyon para kumita. Ngunit naging sobrang ambisyos ang ama at gusto lang ni Haro na bumalik siya sa dati niyang sarili. Maraming requests ang dumating sa Phantom Thieves na hilingin nilang ayusin ang korupsyon sa korporasyon, kaya si Okimira ang target nila. Dahil kay Haro, nakapasok sila ng mas malalim sa palace ni Okimira at nakita ang fiancé ni Haro kasama ang ama niya,
at narinig ni Haru ang totoong iniisip ng ama na ayaw niyang ipagbawal ang pagbenta ng sariling anak basta may benepisyo at pag-angat sa politika. Hinayaang niya ang fiancé na ayusin si Haru pero handa na siya, at nang nag-transform ang fiancé sa robot at umatake, agad na insummon ni Haru ang kanyang persona para lumaban. Dahil dati hindi decisive ang kanyang espiritu, mahina ang persona, pero ngayon na matibay ang desisyon niyang labanan ng ama, tuluyang naging kumpleto ang kanyang persona. Sabay nilang natalo ang fiancé at bumalik, nakipagkita si Ren kay Haru at tinanong kung handa na ba siya sa pagbagsak ng ama niya, dahil sa iskandalo maaaring tawaging anak siya ng kriminal, pero handa na siya dahil ayaw niyang magtamasa ng kaligayahan na nakabase sa pagdurusa ng iba. Bumalik ang buong grupo sa palace at nakarating sa treasure room, pero hindi pa rin ito nag-manifest. Kinabukasan, ipinadala nila ang calling card kay Okimira at agad itong nag-report sa polis para humingi ng protection, pero dahil dito, alam na rin nila na nag-alerto at natakot siya. Nagsimulang tingnan ng online community ang Phantom Thieves bilang parang entertainment group, pero hindi pa rin nila iniwan ang mission. Pumasok silang muli sa treasure room at nakita nila na ang treasure ni Okimira ay ang UFO, na balak niyang gamitin para makatakas sa Promised Land o sa political world sa totoong buhay. Binigyan ni Okimira si Haru ng isang pagkakataon na sumama sa kanya, pero tumanggi siya dahil ayaw niyang sundan ang maruming landas tulad ng sa kanya, kaya nagdesisyon siyang tanggalin silang lahat. Patuloy na nag-summon si Okimira ng mga soldiers para labanan sila at ayon sa analysis ni Futa, bawat wave ay mas malakas kaysa sa nauna. Sinabi ni Okimira na walang hindi malulutas basta manpower ang gamit. Isa-isa, natalo ng grupo ni Ren ang mga soldiers at kapag sila'y pagod na, ni-restore ni Futa sila. Sa huli, napilitan si Okimira na i-summon ang CEO robot para harapin sila, pero pinagsama-sama ng grupo ang kanilang lakas at madaling winasak ang robot, at sabay nilang natalo si Okimira. Sa sandaling iyon, nagsisi siya sa lahat at nagdesisyon na magbayad pinsala sa kanyang anak at mga empleyado, pero tinanong siya tungkol sa mental shutdown sa iba at inamin niya na siya ay nagpadala lang ng request sa isang tao na ito ang gumawa. Ngunit bago niya masabi ang pangalan, nagsimulang gumuho ang palas kaya plano nilang itanong ito sa totoong buhay. Ngunit pagka-uwi nila, napatay ang cognitive self ni Okimira ng misteryosong tao. Ilang araw pagkatapos, nag-imbita ang Phantom Thieves ng isa't isa para mag-celebrate sa mission. Naalala ni Haru na ang pamilya niya ay nag-book ng theme park pero hindi na-refund kahit kinansela, kaya nagpunta sila para mag-enjoy. Pagkatapos maglaro, napansin ng grupo na malapit na ang press conference, kaya pinaon nila ito. Yumuko si Okimira at inamin ang kanyang mga krimen sa harap ng media, pero bago niya masabi kung sino ang nasa likod ng mental shutdowns, bigla siyang tila na poison at bumagsak sa sahig, na labis na ikinabahala ni Haru. Naiulat na nagkaroon siya ng cardiac arrest at natakot si Makoto na ang susunod na anunsyo ay maaaring ang kamatayan niya. Hayaan din nila alam kung kasalanan nila ito dahil hanggang ngayon maayos naman ang lahat, at lumabas na ang superior ni Najima ang nasa likod at sinabi niya na ngayon ay babadya ang idiin ng online community ang Phantom Thieves. Narinig din ni Haru na binanggit ni Najima na isang calling card ang biglang natagpuan sa principal's office at opisyal na na-assign kay Najima ang Phantom Thieves case. Bibigyan si Najima ng manpower at police support para pamunuan ang investigation. Samantala, napag-alaman ni Ren at ng grupo na tinatawag silang murderers online. Dumating si Haru at hindi sila sinisi tungkol dito. Ipinaliwanag niya lang ang sinabi ni Najima na may natagpo ang calling card sa principal's office at hindi naman nila ito target mula sa simula, kaya tiyak na may nagpapanggap sa kanila. Tumakbo si Futa para mag-imbestiga agad. Nang gabing iyon, nakita rin ni Makoto na umuwi si Najima at sinabi nitong simula bukas, maraming pangyayari ang magaganap sa kanilang school. Kinabukasan, inihayag ni Miss Wakami na i-call in ang buong school para sa statements. Na-interrogate si Ren pagkatapos, pero kalmado sila ng grupo kaya walang na-expose na anuman. Nang gabi, nang magtipon sa kwarto ni Futa, sinabi niya na may nakita siyang abnormal signs habang nire-review ang Mag Hacker incident. May gumagamit ng Meg's name para i-provoke sila at mabilis silang maging sikat, at nagpanggap na user ng Phantom site para i-submit ang request kay Okimira at ginamit ang dirty boosting para mapataas ang request sa top. Kaya malinaw na may nag-arrange para sumikat sila at sinadyang ilagay sa Okimira's case, at 2 buwan silang ginabayan. Nang banggitin ni Makoto na ang kanyang sister ay na-assign sa special mission, naisip nila na ang prosecutor's office ang nakialam para maaresto sila at nasa likod din ng interrogation ngayong araw. Kailangan nilang mag-ingat dahil mas matalas ang special division ng prosecutor's office kaysa sa regular police,
kaya maglilaylo muna sila. Samantala, ang online community ay tuluyang laban na sa kanila, at ang kumpanya ni Okimira ay nagkakagulo na dahil sa shareholders na nag-aaway. Nag-arrange si Ren na makipagkita kay Kashima sa game shop, at nag-usap sila. Nakahanap si Kashima ng bagong target para sa Phantom Thieves para makabago ang sitwasyon dahil hindi niya pwedeng hayaang bumagsak ang Phantom Thieves. Pagkatapos, nakilala muli ni Ren ang babaeng nasagip niya sa Hawaii, si Hayafumi, isang shogi champion, at nagpunta sila sa simbahan para mag-usap at mag-shogi. Dati, napakahusay ng laro niya at proud ang kanyang ina, pero kamakailan, sobra nang nag-overact ang ina kaya naramdaman niya ang pressure, bagaman gusto pa rin niyang matugunan ang expectations ng kanyang ina. Pabalik, nakita ni Ren ang parehong negative at positive comments sa Phantom site kaya medyo nakapag-relax siya. Kinabukasan sa klase, sinabi ni Tamaki kay Ren na sumama siya pagkatapos ng school, at doon sila nakilala si Shinho na kakalabas lang at magta-transfer school. Bago umalis, gusto ni Shinho na tulungan siya ni Ren at Futa pumunta sa rooftop para makita ito isang huling beses. Nang tumalon siya, naaalala niyang dati ay may inner self siyang gusto makalaya, pero ngayon, naniniwala siyang wala na iyon at determinado na siyang hindi basta susuko tulad ng dati. Nang gabing iyon, natuklasan ng grupo ni Ren ang notice ng expelling members sa Phantom site, na post ni Kashima, pero sa swerte, na-block ito ni Futa agad. Nalaman nila na parang nawawala na sa sarili si Kashima, kaya pumasok sila sa shared palace para baguhin siya. Nang makaharap nila si Kashima, alam na niya na papalitan siya, pero walang magawa dahil sobrang powerless siya. Ang Phantom site ay parang spiritual child niya at ayaw niyang matapos na ganito lang. Ngunit hindi pinagbago ni Ren si Kashima, gusto niyang baguhin ang sarili nito dahil ipinangako ni Ren na gagawa siya ng paraan para ayusin ang sitwasyon. Kinabukasan, nag-usap sina Ren at Kashima at bumalik sa normal si Kashima, at pansamantala niyang hihinto ang pagpapatakbo ng Phantom site para gumawa ng documentation articles tungkol sa Phantom Thieves. Tinanong ni Najime si Ren kung bakit siya ang final calling card target, at bumalik sa naunang pangyayari. Ang school festival ay inihahanda at bumoboto ang buong paaralan para piliin ang guest, at si Eikai ang nakakuha ng karamihan ng boto dahil gusto ng marami na siya ang mag-imbestiga at hulihin ang Phantom Thieves, lalo na matapos ang nakaraang interrogation incident. Naisip ni Makoto na mas mabuting huwag imbitahan si Eikai para hindi sila magkaroon ng problema, pero nang magtipon ng buong team, nagdesisyon pa rin silang imbitahan siya para malaman ang sitwasyon sa police side. Sa puntong iyon, nakuha na ni Futa ang number ni Eikai kaya si Makoto ang magkokontak sa kanya. Papalapit na ang festival, pero wala pa rin sagot mula kay Eikai. Dahil masyado siyang nakatutok sa pagbabasa ng messages sa klase, hinagis ng guro ang chalk kay Ren, pero na-dodge niya ito sa huling sandali na ikinagulat ng lahat. Nang gabing iyon, nakatagpo ni Ren si Eikai sa cafe at naglaro sila ng chess. Unti-unti, nagbago ang pananaw ni Eikai sa Phantom Thieves dahil nagduda siyang may dalawang puwersa na sanhi ng cognitive change incidents. Napag-isipan niya na kung talagang ginagawa lang ng Phantom Thieves ang sinasabi nilang pagbabago ng puso ng mga mali, handa siyang suportahan sila. Umalis siya at pumayag dumalo sa school festival bilang guest, at sa press conference, ipinahayag ni Eikai na inosente ang Phantom Thieves sa mga kamakailang pagkamatay, pero hindi niya binago ang pananaw na ang Phantom Thieves ay isang organisasyon na may potensyal na panganib, kaya kailangan pa rin niyang mag-imbestiga. Naganap na ang festival at malinaw sa lahat na may mga undercover police na naroon, kaya noong araw na iyon, nag-enjoy na lang sila sa event at hindi na masyadong pinag-usapan ang mga plano. Nagkasama silang nag-enjoy, at nang kumain sa isang maid cafe, biglang dumating si Eikai. Hindi nila alam kung bakit naroon si Eikai dahil bukas pa ang guest greeting event, pero sinabi niya na gusto niyang dumating ng maaga para makapag-ikot at hindi magulat bukas. Kahit na isang mahusay na detective siya, medyo clueless pa rin dahil nilagay niya sa bibig niya ang mainit na fried squid ink ball at nasunog ang sarili. Kinabukasan, dumating si Achi bilang guest, at bago pa siya makapagpakilala, tinanong siya ng mga estudyante kung kailan niya huliin ang Phantom Thieves. Ngayon, nagsalita si Eikai ng tapat at sinabi na hindi mga Phantom Thieves ang mga salarin sa mga kamakailang pagkamatay. Hanggang ngayon, si Okimira lang ang naging biktima, kaya tiyak na may ibang puwersa na nagmamanipula. Sinabi rin niya na nakuha na niya ang impormasyon tungkol sa mga pagkakakilanlan ng Phantom Thieves at handa na itong ibunyag, pero tumanggap siya ng tawag sa telepono at tinanong na magkita muli sa loob ng 10 minuto. Pinagsama ni Haya ang buong grupo para makinig. Nang magkita,
ipinakita ni Achi ang footage na nirecord niya habang pumapasok ang Phantom Thieves sa Navigator Metaverse. Sinundan niya sila at nakita niyang hindi sila ang mga pumatay dahil nakasalamuhan niya ang lalaki na may black mask at siya'y binaril nito. Habang nakikipaglaban para mabuhay, nagising ang persona ni Eikay. Pero kahit ganoon, ipinapasa pa rin sa kanila ng pulis ang responsibilidad. Ngayon, binigyan sila ni Eikay ng dalawang pagpipilian. Una, tulungan siyang hanapin ang katotohanan na kailangan niya, at pangalawa, ibibigay niya ang ebidensya sa pulis. Alam na ni Eikay kung bakit sila nag-imbita sa kanya, kaya maghihintay siya sa kanilang sagot bago siya nagpaalam at umalis. Pinipilit ng higher-up si Nigima na tapusin ang kaso ng Phantom Thieves sa loob ng isang buwan dahil may nipin ng upper echelon, kaya nag-post siya ng wanted notice na may reward para sa makakahuli o makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa Phantom Thieves. Pinatawag ni Eikay ang polis para ma-intimidate ang grupo ni Ren, kaya kinailangan ni Makoto makipag-compromise at sundin ang request ni Achi. Nang gabing iyon, dumating si Haya at sinabi na kailangan niyang baguhin ang puso ni Nigima dahil natatakot siyang baka mabaliw ito at pilitin ang isang inosenteng tao na maging salarin para makakuha ng promotion. Pero ang paggawa nito ay maaaring maglagay kay Nigima sa panganib kung ang responsable sa pagkamatay ni Okimira ay magtutok sa kanya. Sa positibong panig, makikinabang din ang Phantom Thieves dahil kung mababago ang puso ng isang investigator, pipilitin ng prosecutor's office na iwan sila sa kapayapaan o risk na ma-expose at mawalan ng mukha. Ngunit naintindihan ni Makoto na kapag natapos na ang lahat at nahuli na ni Eikay ang lalaki na may black mask, gagamitin niyon ni Eikay bilang scapegoat para sa grupo ni Ren, at mula noon, kailangan ng tigilan ng grupo ni Ren ang kanilang operasyon. Nagkasundo silang lahat dito at handa na sa kanilang huling mission. Pumunta sila sa courthouse kung saan nagtatrabaho si Nigima, at dahil kay Eikay, madaling nahanap nila ang keyword ni Nigima. Agad nilang sinimulan ng operasyon kahit na may 3 linggo pa bago ang deadline ni Nigima para mahuli ang Phantom Thieves. Natuklasan nila na ang palas ni Najima ay isang kasino dahil palagi niyang tinitingnan ang mga bagay sa pamantayan ng katarungan. Sa kanilang pagpasok, nakita nila ang codename para kay Akay. Pumasok sila at natuklasan na kahit nagbago ang kanilang outfits, hindi nagbago ang mga tao sa loob, kaya tila tinitingnan pa rin ni Nigima ang lahat bilang pantay-pantay. Sila lang ang mga kalaban na kailangan niyang bantayan. Mabilis nilang nakaharap si Najima at sinabi nito na ang treasure ay nasa manager's room sa pinakaitaas na floor, at kung gusto nilang labanan siya at kunin ang treasure, kailangan nilang patunayan na malakas sila. Nakita nila si Najima na sumakay sa elevator papunta sa taas, pero kailangan ng membership card, kaya lumitaw ang kanilang unang trial. Agad na ginamit ni Haya ang kanyang persona at natalo ito sa isang palo. Ngunit ngayon, pinaghihinalaan nila na baka may trap si Nima, kaya nagpasya silang lumabas muna. Sa panahon iyon, nilinis ng boss ang kwarto ni Futa at natuklasan ang calling card doon. Habang nagdidiskusyon sina Ren at Achi tungkol sa plano, hinabol ng boss si Futa at nahulog ang calling card, kaya na-realize ng buong grupo ang nangyari. Pero ayon sa obserbasyon ni Ren, hindi mukhang pinaghihinalaan ng boss ang grupo tungkol dito, kaya hindi nila ito dapat banggitin upang hindi siya magalit dahil hindi pa rin lumalala ang sitwasyon. Kinabukasan, natuklasan ni Ren na dumating ang mga kamag-anak ni Futa sa shop ng boss para humingi ng pera. Binalaan ng lalaki ang boss na kung hindi siya magbibigay, kukunin niya si Futa dahil naniniwala siyang hindi kayang palakihin ng boss si Futa lalo na't nagkaroon ito ng autism at pinayagan pa ang isang may criminal record tulad ni Ren na manatili roon. Alam ng boss na nasa disadvantage siya, pero dahil ayaw niyang mawala si Futa, kinailangan niyang lunukin ang sama ng loob. Bumalik ang grupo ni Ren sa kasino ni Najima, pero dahil naabala kamakailan si Futa sa sitwasyon ng boss, hindi siya makapag-concentrate sa pag-analyze ng mga laro, kaya halos lahat ng funds ng grupo ay naubos. Tumigil na sila sa araw na iyon, umupo si Ren para kausapin ang boss at nalaman na ang curry recipe na iyon ay iniwan ng ina ni Futa para sa kanya. Mula noong araw na pumanaw ang ina ni Futa, palagi siyang nagluluto ng curry para kay Futa, pero hindi ito kailanman kumain o nagbigay ng kahit isang papuri na makapagpasaya sa kanya. Ngayon na gumaling na si Futa, medyo mas naging masaya ang lahat. Ibinunyag din na ang lalaki noong nakaraan ay ang biological uncle ni Futa. Dumaan si Futa sa maraming kamag-anak at ang uncle na iyon ang huli, pero doon siya tinrato ng masama. Kinailangan pang magbayad ng uncle sa lalaking iyon para ma-adopt si Futa, pero hindi niya kayang magpatuloy sa pagbibigay ng pera magpakailanman. At kung aakyat sila sa korte,
hindi mananalo ang uncle dahil mas pinahahalagahan pa rin ang blood ties kaysa sa mga outsiders. Kaya tinawag ni Haya si Ren para humanap ng paraan na matulungan si Futa. Ibinahagi ni Haya kay Ren na dati rin siyang parang si Futa, may ama na addict na nanakit sa kanyang ina at sa kanya. Maaga ring namatay ang kanyang ina kaya dumaan siya sa iba't ibang kamag-anak, ngunit ngayon ay naging independent na siya. Kinabukasan, dumating uli ang uncle para humingi ng pera sa boss, pero matatag na tumanggi ang boss. Dumating si Akjay at sinabi na kung sa korte ngayon pupunta, malalagay sa disadvantage ang uncle dahil marami siyang utang at lahat ng support money na natanggap niya para kay Futa ay napunta sa mga failed investments. Hi Andy tinanggap ng uncle ito at nagpatuloy, pero nadapa siya at sinisi si Ren, inakusahan siya ng assault at umalis. Ilang araw ang lumipas, dumating ang welfare officer sa boss para kausapin siya tungkol kay Ren at Futa. Mabilis na tinawag ni Morgan na si Futa para ayusin ang sitwasyon para sa boss. Dumating siya sa oras at sinabi sa welfare officers na mabuti ang kanyang buhay dito at ayaw niya umalis. Hi Andy na rin inakusahan si Ren ng assault dahil sa magandang academic performance niya sa school. Kaya umalis ang welfare officers, nang gabing iyon, tinanong ng boss si Futa tungkol sa Phantom Thieves. Nang tumingin si Futa kay Ren, alam na agad ng boss. Matagal na niya itong pinaghihinalaan dahil sobrang bilis ng mga pagbabago at maraming clues na malinaw na patungkol kay Ren, pero itatago niya ito bilang lihim para kay Ren dahil tinulungan nito si Futa. Nang gabing iyon, dumating si Eikay para mag-shogi kay Ren at nakita nilang kasino na lang ang natira para tapusin. Natalo ulit si Ren, kaya ibinigay niya kay Eikay ang kanyang king piece bilang pangako na mababawi niya ito sa susunod nilang laban. Dahil bumalik si Futa, madaling na-clear ng buong grupo ang mga laro sa kasino at nakuha ang membership card. Ginawa nila ang card, pero hindi maganda ang pangalan kaya gumawa uli sila ng bago at pinasira ng casino staff ang luma. Hi Andy inasahan ni na Jaemon na makakadaan sila sa hakbang na ito, pero dahil kasino niya ito, alam niyang hindi siya matatalo. Ganon din sa korte, kapag na-prosecute, hindi mananalo ang kriminal. Lalo na sa Japan, handa ang prosecutors na mag-fabricate ng ebidensya kung kailangan para matalo ang kriminal. Pumunta sila sa susunod na floor, at ang floor na ito ay kumakatawan sa court, isang lugar na hindi basta-basta pwedeng pasukin ng lahat dahil karamihan ay reserved para sa court staff. Pero ginamit nila ang identities ng trial participants para makapasok at makatawid sa gate. Tinanong nila ang staff kung paano makarating sa management room, at ipinakita sa kanila ang path na kailangan nilang dumaan sa isang scale. Nakahanap si Futa ng paraan para i-activate ang scale, pero kailangan ito ng 100,000 coins, double ng kailangan para gumawa ng membership card. Dahil mataas ang bet sa floor na ito, hindi naman aabutin ng matagal para kumita, pero kung matatalo sila, mawawala lahat. Si Ren ang naging fighter sa pagkakataong ito, kailangan niyang talunin lahat ng enemies para makakuha ng sapat na coins para makapasok sa betting table. Kamakailan lang ay nagpractice siya sa shooting dahil sa game shop may isang kid na master sa shooting games na nagtuturo sa kanya. Nang maabot niya ang conditions para pumasok sa betting table, pumasok si Ren sa arena. Kailangan niyang 1v3 alone para makakuha ng sapat na coins, at hindi pwedeng makialam ang iba. Kumuha siya ng energy drink na gamot mula sa doktor para mapanatili ang kanyang health at magpatuloy bilang test subject. Dahil sa energy drink, nakapag-summon si Ren ng persona na sapat ang lakas para harapin ang tatlong enemies. Tumubo ang coins nila hanggang 250,000, sobra na para makatawid sa round. Pero tumawag si Najima at nag-set ng bagong rules, sinabing kailangan nila ng 1 million coins para i-activate ang scale. Pero sinabi ni Haya na naayos na niya ito para sa kanila. Ginamit niya ang previous membership card na may 1,000 welcome coins, naglaro at nanalo ng 10,000. Humiram siya ng isa pang 10,000 at ginamit sa betting ni Ren, kumita ng 460,000. Pagkatapos maibalik ang hiniram na 10,000, may natira pa siyang 450,000 at humiram uli para maabot ang 900,000 coins. Kaya, kapag isinama sa coins na napanalunan ni Ren, sobra na sila sa 1 million coins para makatawid. Ngayon, may path na sila papunta sa treasure room, pero kailangan pa nila ng calling card. Iminungkahi ni Haya na hintayin nila hanggang malapit na sa deadline bago ipadala ang calling card dahil kung hindi mararamdaman ni Najima ang time pressure, magiging mas maingat siya at hindi nila mapipilitang mag-manifest ang treasure. Isang araw, nakita ni Ren ang isang politician na medyo unknown na nagtatangkang magbigay ng speech sa harap ng station. Kahit mabuti ang karakter ng lalaki,
hindi siya tinanggap ng publiko dahil hindi siya makapag-promise ng benepisyo o makapag-pander sa tao. Pero naniniwala si Ren na makakamit niya ang voice na gusto niya. Hi Andy naglaon, natanggap ni Najima ang calling card at determined siyang hulihin ang Phantom Thieves. Pumasok sa kasino ang grupo ni Ren at umusad patungo sa treasure room. Ngunit hindi lumitaw ang treasure, at inanyayahan lang sila ni Najima sa kanyang arena. Hi Andy niya tinanggap ang pagkatalo at patuloy niyang sinaway ang justice na pinagsikapan ng kanyang ama. Pagkatapos, nag-transform siya bilang isang combat machine, kaya napilitan ng lahat na i-summon ang kanilang personas. Habang nakikipaglaban, sinubukan ni Makoto na hikayatin ang kanyang kapatid na mag-awaken. Paulit-ulit nilang dinistract si Najima para mapigilan ni Yuzok ang pagdalaw ng kanyang paa. Biglang nilapitan ni Makoto ang mga mata niya para makapag-strike si Ren at Achay ng sabay at mapabagsak ang isa sa mga binti ni Najima. Hi Andy na siya makagalaw, kaya nakatuon ang buong grupo sa kanilang attacks. Natalo si Najima, at ang treasure sa pagkakataong ito ay ang notebook na iniwan ng ama ng kanyang kapatid. Ngunit na-detect ni Futa na may malalaking bilang ng kaaway na papalapit. Kaya tinanggap ni Ren na mag-split up upang makaligtas ang lahat. Tumakbo siya at biglang nakatagpo si Arsen muli. Sinabi ni Arsen na siya ang kumakatawan sa rebellion sa loob ni Ren, at kapag ganap na nakapag-heal si Ren, makikilala niya ulit si Arin, ibig sabihin kung makakabalik si Ren sa kanyang mga kaibigan, magkikita silang muli. Ngunit nang nakatakas ang grupo ni Achi, natuklasan nila na ang mga paparating ay ang suppression squad sa totoong mundo. Hi Andy malinaw kung paano sila nakapasok sa lugar na iyon, kaya nahuli si Ren, at gusto ni Makoto na tumakas ang lahat upang hindi masayang ang bravery ni Ren. Ngunit determinado si Eikai na hindi hayaan na magtapos sa ganitong paraan. Mula doon, lumitaw muli ang mga eksena ng pagkaka-capture at interrogation kay Ren mula sa simula ng kwento. Sa gabing iyon, hindi pinayagan si Najima na makipagkita kay Ren para tanungin siya. Fast forward sa susunod na umaga, kumalat sa online ang balita na nahuli ang leader ng Phantom Thieves. Ngunit naniniwala ang politician na nakilala ni Ren kanina na inosente ang Phantom Thieves dahil ipinakita ni Ren sa kanya ang perspective ng mga taong mahina ang posisyon sa lipunan. Nagtipon ang grupo ni Achi, at alam na niya kung saan hawak si Ren. Ngunit hindi sila pwedeng basta-basta mag-rescue dahil ang pagpasok ng suppression squad sa palace ay nangangahulugang may gumamit ng Metaverse Navigator para dalhin sila doon. At ang sino mang makapag-deploy ng buong suppression squad ay tiyak may kakayahan ding manipulahin ang prosecutor's office. Gusto ni Eikai na huwag silang makialam at siya na lang ang mag-rescue kay Ren dahil iyon ang kasunduan nila ni Ren. Sinabi niya na huwag magpadalos-dalos at magtiwala sa kanya. Kinabukasan, nilabag ni Najima ang kanyang superiors para ma-interrogate si Ren. Sa puntong iyon, naintindihan na ni Najima ang lahat. Nangako siya na baba ng sentence ni Ren kung makikipagtulungan siya sa investigation, pero tumanggi si Ren, kaya hindi na niya pinilit pa. Naniwala na lang siya na si Ren ay nabetray ng isang tao, kaya na-expose at nahuli siya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, naramdaman ni Najima na si Haya ay sangkot din sa insidenteng ito, at sigurado siya na nakikipagtulungan si Haya sa grupo ni Ren, pero hindi niya inamin. Hi Andy maintindihan ni Najima kung bakit kailangan niyang manahimik ng ganito kalalim, at sinabi ni Haya na sinusunod lang niya ang naniniwala siyang tama. Ngunit muling nag-isip si Ren at napansin ang isang kakaibang bagay, kaya tinanong niya si Najima kung naniniwala pa ba siya sa justice o hindi, at gusto rin niyang malaman kung bakit pumunta pa rin siya dito kahit hindi na siya makakakuha ng credit sa pag-aresto. Ngunit nais pa rin niyang malaman kung mahuhulaan ni Ren kung sino ang nag-betray sa kanya. May clue siya na nasa loob ng kanyang phone, at kailangan ni Ren na maibigay ni Najima ang phone sa isang tao, at sa kanyang katahimikan, naibigay niya ang sagot. Ngunit hindi pa rin niya ganap na naiintindihan ang totoong intensyon ni Ren. Tinanggap niya ang arrangement niya na sundan ang kasong ito hanggang sa dulo. Habang paalis na siya, nakasalubong ni Najima si Eikai. Pero nang ipakita ni Najima ang phone ni Ren kay Eikai, hindi niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Sa puntong iyon, ang grupo ni Ren ay maaari lang maghintay ng balita mula sa kanya, ngunit sumunod na pumasok si Eikai sa interrogation room at sinabi na siya ang dumating para i-rescue si Ren. Sa katotohanan, si Eikai ang traitor, pinatay niya ang guard at si Ren, at iniwan ang kwento sa isang bad ending. Ang kwento ay may isa pang ending kung gusto mong hanapin ito mismo.